Mukhang handa kang pakasalan ako? Bukas ng alas 10, isuot mo ang wedding dress sa Civil Affairs Bureau. Jason! Roxy, anong ginagawa mo dito? Handa akong pakasalan ka. Ikaw pala, ang basurang janitor. Ninakaw mo ang proposal letter ni Jason at ang wedding dress na para sa akin. Kinuha ko sila sa bahay. Jason. Hindi ako ang pakakasalan mo? Ikaw, anong pinapangarap mo? Si Jason ay presidente ng student body. Talagang gusto ng tatay ko ang project niya. Sinusuportahan niya siya para magsimula ng negosyo. Isang, magiging negosyanteng tycoon. Paano kanya pakakasalan? Isang walang pinag-aralan na basurang janitor. Ako ay isang iniwan na sanggol. Lumaki ako kasama si Jason. Nanguna ako sa college entrance exam, pero hindi kayang bayaran ni Lolo. Kaya isinuko ko ang alok ko para sa kanya, at sinabi niyang pakakasalan niya ako. Nagtrabaho ako bilang tagalinis at iba pang trabaho. Ibinibigay sa kanya lahat ng kita ko para sa pag-aaral niya. At ngayon, nagtatago siya sa likod ko para pakasalan ang isang mayaman na tagapagmana, Vanessa Carter. Kita mo, sinabi ko sa'yo nakakapit siya sa'yo. Dahil naka-wedding dress ka na, mas mabuti pang magpakasal ka ngayon. Para sa wakas ay tumigil ka na sa pagpapangarap tungkol sa kasintahan ko. Pumili ka sa mga lalaking ito at pumili ng isa para maging asawa mo. Ano? Ang pakasalan ang driver ko ay okay. Ikatlong kasal niya, marunong siyang tratuhin ang babae sa kama. At nakuha niya ang 2 compensation house sa nayon. Vanessa, wag. Hayaan mo siyang pumili. Kung hindi ka makapili ngayon, ang pamilya ko ay may milyong paraan para pahirapan ang iyong lolo na tagapag-alaga mamalimos ng awa. Baliw ka ba? Isang taga-deliver. Naglakas loob ka bang pumunta sa blind date ko? Lola, ire-report ko sa'yo. Nabigo ang blind date ko. Muli. Tiningnan niya ako ng mababa dahil mahirap ako. Itigil mo na ang pagsasabi sa akin na magpakasal simula ngayon. Wala akong pakialam na mahirap ka. Pakasalan mo ako? Ang pangalan ko ay Roxy Smith. Ako ay 22. Wala akong magulang. Hindi masyadong nakapag-aral. Pero malusog naman ako. Mabait at masipag. Pakakasalan mo ba ako? Kahit na siya ay delivery guy, hindi kanya gugustuhin. Ikaw ay isang basurang mura na walang kukuha. Pandak at pangit. Ang pagpapakasal sa iyo ay magdadala ng malas sa kanyang buong pamilya. Mga kaibigan, hubarin ang kasalanang damit NG magnanakaw na ito. Pag-aari ko iyon. Pakakasalan kita. Dinala mo ba ang iyong ID? Tara, kunin natin ang sertipiko. Hindi pa ako nakapagpakilala ng maayos. Ang pangalan ko ay Julian Sterling. Ako ay 28. Gumagawa ako ng kung ano-anong trabaho. Walang gaanong pera. Hindi pa nagkaroon ng relasyon. Ikinagagalak kitang makilala. Asawa ko. Sa totoo lang, napangasawa ko ang isang tao. Na ang pangalan ay kakilala ko lamang. Salamat sa pagtulong mo sa akin ngayon. Kung gusto mo ng diborsyo, pwede kang lumapit sa akin kahit kailan. Magpalitan muna tayo ng WhatsApp. Ang ganda at taos-pusong babae. Paano nila siya tiniis na mangbuli? Mr. Sterling, narito ang lahat ng impormasyon tungkol kay Mrs. Sterling. Wala siyang problema sa background. Inampo ng lolo ni Jason noong bata pa. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho bilang janitor sa Atheria University. Nakuha niya ang pinakamataas na marka. Sa pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo. Pero hindi siya nagpatuloy sa pag-aaral? Nagtataka rin ako kung bakit. Pero Mr. Sterling, talagang nakatama kayo ng jackpot. Napakatalino ni Mrs. Sterling. Sa hinaharap, bibigyan kanya ng maliit na Julian. Ang IQ ay wala sa sukat. Ang Sterling Group ay magkakaroon ng tagapagmana sa lalong madaling panahon. Maghanda ng mga regalo. Pupuntahan ko ang lolo ni Roxy. At formal na hihingin ang kanyang kamay.
Lolo. Ano? Tinawagan ka ni Vanessa ng pulis? Lolo, anong nangyari? Bakit sasabihin ni Vanessa na hinawakan mo siya? Hindi ko ginawa. Isang misunderstanding lang. Ginoo, salamat sa pagtulong sa bagahe ko. Walang anuman. Mahirap pumunta sa school ng mag-isa, anak. Matandang butiki. Alam mo ba kung gaano kamahal ang kotse na ito? Kung nagasgas man, hindi mo kayang bayaran kahit ibenta mo ang sarili mo. Pasensya na, miss. Masyadong mabigat ang maleta. Hindi ko nahawakan ng maayos. Kadiri kang matandang pervert. Pustahan ka, hinaraser mo ako. Tatawag ako ng pulis. Roxy, huwag mag-alala. Walang dapat ikatakot ang walang sala. Kapag naayos na ito, magiging maayos ang lahat. Vanessa, alam ng lahat ang integridad ng lolo ko. Ito ay paninirang puri. Jason, paano mo hindi alam ang tama at mali, pero siya ang sarili mong? Tumahimik ka. Nagkasala ang lolo mo. Dapat siyang magbayad. Malaki ang ginagawa niya para sa mundo. Nagkukunwaring hindi kilala si lolo si Jason. Para umangat kay Vanessa, kaya niyang gawin ang lahat. Narinig ko malamig at mamasa-masa sa loob. Ang lolo mo na operahan sa tuhod 2 taon na ang nakaraan. Hindi ko alam kung kakayanin niya o hindi. Vanessa, anong gusto mo talaga? I-entertain mo ang ilang tao para sa akin. Saka ko pakakawalan ang matandang yan. Aba, Miss Carter, kaya ito ang magandang pinag-uusapan mo? Anong kagandahan? Hindi ba siya lang ang tagalinis sa eskwelahan? Kung patatagalin mong masaya ang mga mayayamang playboy na ito, papakawalan ko ang lolo mo. Aba, ang tagalinis na ito ay talagang sexy. Pwede mo ba akong pakawalan? Pinilit ako dito. Si, ubusin mo lahat ng inuming ito. At pakakawalan ka namin. Talaga? Oh, Pero huwag kang umasa. Walang makakainom ng ganyan karami ng sabay-sabay. Magdudugo ang tiyan mo at pwedeng ikamatay mo. Roxy? Inumin ko ito. Ang tapang ng tagalinis na ito. Uminom ka ng mas mabilis, masyadong mabagal. Waiter, magdala ng 2 pang bote. Roxy, bakit mo ginagawa ito sa sarili mo? Kung hindi ako inampon ni lolo noon, kinain na sana ako ng mga asong kalye. Pero ikaw ang tunay niyang apo. Nangolekta siya ng basura para bayaran ang pag-aaral mo. Pinalaki ka niya. Alam mo na si lolo ay pinagbintangan at manonood ka lang? Hindi mo man lang siya kinikilala. Wala kang konsiderasyon. Ginagawa ko lahat ito para sa iyo. Si Vanessa ay pwedeng durugin tayo sa isang salita. Sa sandaling mailagay niya ako sa mataas na lipunan, Hindi mo na kailangang tiisin ito. magtiis ka muna sa ngayon. Pagkatapos, ikaw ang magiging kasintahan ko at siya ang magiging legal na asawa. Gago ka! Nakakasuka ka talaga! Roxy, sobra kang uminom. Hayaan mo akong ihatid ka sa bahay. Dahil binigyan niya ako ng singsing. Dapat akong magbigay ng regalo bilang kapalit. Iniisip ko kung ang 21 karat na diamante na singsing na ito. Ay masyadong marangya para sa kanya. Mr. Sterling, tingnan mo siya. Hindi ba siya kamukha ni Mrs. Sterling? Jason, bitawan mo ako. Hindi, sumama ka sa akin. Roxy, huwag kang matakot. Nandito ako. Roxy. Sino ka ba talaga? Huwag kang makialam. Siya ang kasintahan ko. Kasintahan? Asawa ko siya. Magpakita ka ng respeto. Roxy,
Nabaliw ka na ba? Talaga bang pinakasalan mo itong delivery guy? Ano naman kung delivery guy siya? Kumikita siya gamit ang sarili niyang kamay. Walang nakakahiya doon. Sa puso ko, si Julian ay 1,000 beses na mas mabuti kaysa sayo. Sa ganyang pag-iisip, talaga kayong bagay na mag-asawa. Kahit isang araw magsisi ka, at lumuhod ka sa harap ko at magmakaawa, hindi ko gugustuhin ang isang gamit na tulad mo. Umalis ka. Julian, mag-divorce tayo bukas. Mabababa ang tingin mo sa akin dahil delivery guy ako? Hindi. Naprovoke ko ang taong hindi dapat. Si Lolo ay binintangan din. Masyado akong maraming nainom. Pero hindi pa rin niya ito pinapalampas. Sabi niya, idemanda niya si Lolo at sisiguraduhing makulong siya. Ayokong idamay ka. Napakamahal ng singsing na ito. Bawiin mo na. Ibigay mo sa taong talagang gusto mong pakasalan. Ang taong gusto kong pakasalan ay ikaw. Huwag kang mag-alala dahil bintang lang ito. Magiging maayos si Lolo. Hindi ganoon kadali. Hindi mo alam kung gaano kalakas ang Carter Group. Carter Group? Hindi ko pa naririnig. Tara, puntahan natin si Lolo. Baka naayos na nila ang mga bagay-bagay. Tipunin ang mga nangungunang abogado mula sa Sterling Group. Linisin agad ang pangalan ni Lolo. Opo, amo. Lolo, masaya akong okay ka. Tinulungan ako ng isang mabait na abogado. Roxy, hindi mo sinabi kay Jason ang tungkol sa akin, tama ba? Hindi. Mabuti. Nag-aaral siya para sa pagsusulit sa pagtatapos. Ayokong guluhin ang isip niya. At ito ay... Kumusta, Lolo? Ako ang asawa ni Roxy. Julian Sterling. Ano? Roxy, kasal ka na? Bakit hindi mo ako sinabihan ng maaga? Hindi mo ba gusto si Jason? Dati mong sinasabi noong bata ka pa na siya lang ang papakasalan mo. Mga kalokohan lang iyon noong bata. Biro lang. Ang taong tunay kong mahal ay si Julian. Pero Lolo, kahit wala akong magandang trabaho, wala akong kotse, nagrerenta ng bahay, at hindi gaanong makakatulong ang pamilya ko. Bawat sentimo na kikitain ko mula ngayon ay mapapasa Roxy. Mamahalin at igagalang ko siya. Palaging magiging mabuti sa kanya. Hindi ko siya bibiguin. Hindi mayaman ang pamilya ni Julian. Lolo, tungkol sa mga regalo sa kasal. pwede nating laktawan. Hanggat tinutupad niya ang kanyang salita, wala sa mga iyon ang mahalaga. Huwag kang mag-alala. Ang hindi ko kayang ibigay ngayon, babayaran ko sa ibang pagkakataon. Hindi na kailangan pahirapan ang sarili mo. Binata, naniniwala ako sa iyo. Tara na, umuwi tayo at gumawa ng dumplings para sa inyo. Yung lalaking nagde-deliver, anong klaseng mahika ang ginawa niya sa kanila? Pati si Lolo ay tinatrato na siya parang manugang mula pa noong una. Bahala na, kapag nagtagumpay ako sa negosyo, Roxy, makikita mong mali ka, sigurado akong hihiwalayan mo siya at babalik ka sa akin. Ang bango, Ginoong Sterling. Saan mo binili iyon? Ang sarap ng mga lutong bahay na dumpling. Pwede bang makatikim? Lumayo ka. Ang asawa ko at lolo ang gumawa niyan, para lang sa akin. Kung gusto mo, mag-asawa ka na lang, para gumawa. Alam mo naman na wala akong asawa. Pinapahirapan mo lang ako, di ba? Ang swerte mo po. Nakakuha ka ng ganyang kagandang asawa sa lansangan. Bakit hindi na lang ako? Dahil sobrang kontento ka kay Ginang Sterling, ayaw mo bang ipakilala siya sa pamilya mo? Hindi pwedeng madaliin ang mga bagay na ito. Kailangan kong magplano. Hanapin ang tamang oras. Vanessa, matagal na kitang hinahangaan. Salamat sa pagsama sa akin sa hapunan. Alam ng lahat sa industriya na si Fatty ay isang kasuklam-suklam na manyak. Hindi lang siya pumapatol sa mga bata at magagandang babae. Marumi rin ang kanyang mga taktika. Kung hindi ako pinilit ng tatay ko na pumunta sa hapunan na ito, hindi sana ako dumating. Ginong Brooks, sasagutin ko itong tawag.
Babalik ako agad. Ano ang sinabi mo? Nakauwi na ang lolo ni Roxy. Hindi ba garantisado mo na hindi siya lalabas ng hindi bababa sa 2 linggo? Sinuwerte ang matandang iyon. Isang mapanghimasok na sikat na abogado ang nagpalabas sa kanya. Ayos lang. Marami akong paraan para sirain si Roxy. Roxy, may magandang oportunidad ako rito. Kung gusto mo, hindi ka na mag-aalala sa pera. Gusto mo? Ang gandang oportunidad. Para sa'yo na lang. Iniling mo ito. Ikaw, kunin siya. Vanessa, ito ba ang sorpresa na binanggit mo? Mr. Brooks, ano sa palagay mo? Medyo makaluma ang suot niya, pero maganda naman ang mukha at katawan. Binili ko itong camera para sa'yo. Maaari mong i-record ang lahat. Kunin mo na at magsaya. Vanessa, napaka-considerate mo. Kapag natapos na ito, kakausapin ko ang tatay mo at ibibigay sa kanya ang proyekto sa Southside. Salamat, Mr. Brooks. Vanessa, gusto mo bang sumama at manood? Hindi na. Magsaya kayo, Mr. Brooks. Sinusubukan mo akong samantalahin. Sa panaginip mo, pagkatapos ngayon, hindi na magkakaroon ng tsansa si Roxy laban sa akin para kay Jason. Mr. Sterling, sa 10 minuto, may pulong tayo kasama ang kliyenteng Europeo para pag-usapan ang progreso ng mga proyekto sa ibang bansa ng Sterling Group. Mahalaga ang pulong na ito. Paalalahanan ang lahat ng dadalo sa departamento. Napatayin ang kanilang mga telepono. Huwag hayaang makaapekto sa pulong. Ang anumang hindi mahalagang bagay. Opo, Kino. Lolo, ano ang problema? Nagkasundo kami ni Roxy na uuwi ng sabay. Pagkatapos ng trabaho ngayon. Pero hindi ko siya matawagan. Paano kung may nangyari sa kanya? Hahanapin ko siya ngayon. Ma'am, yung cellphone ng babaeng iyon. Iniwan lang niya sa sasakyan. Tumutunog na ito. Kumusta? Sino ito? Cellphone ito ng asawa ko. Bakit nasa iyo ito? Oh, may asawa na talaga si Roxy. Kaya ikaw yung nagde-deliver na talunan. Akala niya, napakahirap mo. Nakahanap siya ng mas mayamang amo. Niloko ka niya. Hindi ako naniniwala. Hindi ganyan si Roxy. Napakahirap at bobo. Maniwala ka man o hindi. Kahit na, hindi ako yung nag-aalaga ng anak ng ibang lalaki. Pakawalan mo na siya ngayon. Kung sino man ang mangahas na hawakan siya, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang araw bukas. Ano ang pananakot mo? Papatayin mo ako gamit yung box ng takeout. Ako ang CEO ng Sterling Group. Basta't pakawalan mo siya, maaari nating pag-usapan ang anumang kondisyon. Ikaw ang CEO ng Sterling Group. Eh kung ganun, dapat ako ang pinakamayamang babae sa San Sinukob. Tanga, hindi ka man lang marunong magsinungaling. Sa loob ng 3 minuto, gusto ko ang lokasyon ni Roxy. Uy, maganda. Hinihintay kitang magising. Sino ka? Bakit ako nandito? Hindi mahalaga kung hindi mo ako kilala. Magkakakilala tayo agad-agad. Krimen ito. Makukulong ka. Huwag kang masyadong dramatic. Pera lang ang gusto mo, hindi ba? Nabalitaan ko na delivery driver ang asawa mo. Hindi siya kikita ng pera na kaya kong ibigay sa iyo sa 10 habang buhay. Paano na? Gusto mo bang maging karelasyon ko? Sa panaginip mo, basura kang tulad mo, dapat mabulok sa impyerno. Pita! Ang kapal ng mukha mong kumagat sa akin. Tulong! May tumulong sa akin! Ang lakas ng loob mo, Roxy. Gusto ko yan. Galing ito sa ibang bansa. Narinig ko na kahit ang pinakamalinis na babae ay hindi makalaban dito.
Roxy, ayos ka lang ba? Ang tubig. Nilagyan ng droga. Paano niya nagawa ito sa iyo? Ano ang gusto mo? Inupahan ko ang silid na ito. Umalis ka na. Sam, tumawag ka agad ng ambulansya. Oh, Mr. Sterling. Sabihin mo, aling kamay ang humawak sa kanya. Ipinagtatanggol mo ang babaeng pokpok na iyon? Ano siya sa iyo? Ako ang asawa niya. Hindi nagsasalita. Pagkatapos, ay papilahin ko silang lahat. So ikaw ang delivery guy na asawa niya. Sino sa tingin mo ang niloloko mo? Babayaran ko para sa isang gabi ang asawa mo. Magkano ang gusto mo? 10,000 libo, 100,000 libo, milyon? Ang milyon-milyong dolyar ba ay marami? Itapon ito sa tubig, halos wala kang maririnig na tilamsik. Sa tingin mo, ang pang-aapi sa asawa ko. Ay ganito lang ang halaga? Iminumungkahi kong alam mo kung kailan dapat umatras. Ikaw, isang delivery guy, nag-deliver ka sa buong buhay mo. Hindi ka pa rin kumikita ng 1 milyon. Ito ang tanging pagkakataon mo. Huwag itong palampasin. Ang oras ni Mr. Sterling ay nagkakahalaga ng mahigit 1 milyon bawat minuto. Bilangin mo kung magkano ang nasayang mo. Hindi man sa susunod mong 10 buhay, mababayaran mo ito. Mr. Sterling, sinasabi mo na ang asawa ng cleaning girl ay ang CEO ng Sterling Group. Julian Sterling? Yung gago mong delivery guy. Ginawa mo talaga lahat para mandaya ako. Umupa ka ng mga extra para magdrama. Siguradong mahal ang isang araw, no? Kung hindi mo ako lolokohin ng gusto, magkakatalo ka sa deal, di ba? Nagpapanggap ka kay Julian? Kumanda kang palayasin mula sa Northville. Ilabas mo siya. Huwag mo siyang hayaang makita ng asawa ko. Opo. Sigurado akong hindi ka maglalakas loob na hawakan ako. Nakatulog? Roxy, gising. Umuwi na tayo. Julian, nandito ka. Pasensya na. Late ako. Mainit ako. Hindi ako maganda ang pakiramdam. Kapit lang. Ihahatid kita sa ospital. Ako. Nandito na po ang ambulansya. Mrs. Sterling. Pasensya na po. Baka ikaw ang makalunas sa problema niya. Kahit na ito ang unang halik natin, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Miss Smith, gising ka na sa wakas. Nasa? Ospital? Hindi mo ba naaalala? Dinala ka rito ng asawa mo. Ang gwapo at maalaga niya. Nasaan siya? Nanatili siya sa iyo buong araw at gabi. Narinig niya na okay ka na. Pagod lang. Hindi ka nagigising. Kaya pinaalis nila siya para pumasok. Nakaligtaan niya ang isang araw ng trabaho. Tiyak na malaking bawas sa sweldo ni Julian yan. Kami, hinalikan ko si Julian? Kumain ka ng maayos. Matulog ng mabuti. Nakuha ng mga kontrabida ang nararapat. Iniligtas ako ni Julian. Pero hindi niya alam ang tunay na utak ay si Vanessa. Si Julian ay isang ordinaryong tao lang nagtatrabaho sa Northville. Hindi ko siya maaaring isangkot sa gulo sa Carter Group. Hindi ko na ito mababanggit. Bangis. Hindi mo man lang kayanin ang maliit na bagay. Nakatulog sa maraming babae. Akala niya kung sino siyang player. Pero sa huli, na-down siya ng cleaner na si Roxy. Bata, magandang hapon.
May makakapagsabi ba sa akin kung bakit ang matandang ito, pagkatapos magkamali, nandito pa rin sa trabaho ng maayos? Bakit ka nagmumukhang guilty? Miss, talagang nagkamali ka ng intindi. Aksidente lang iyon noon. Narinig mo na ba ang tungkol sa matanda at kay Vanessa? Kumalat na sa campus forum. Ang matandang ito ay mukhang tapat. Sino ba naman mag-aakala na gagawa siya ng napakaduming bagay? Dapat tayong lumayo ngayon. Hindi totoo iyan. Hindi ganoon iyon. Vanessa, matagal mo na akong hinihintay. Jason, magaling kang magsalita. Bilisan mo. Tulungan mo akong ipaliwanag ito. Vanessa, hindi mo kailangang maging ganyan ka walang awa. Nobyo mo ba talaga ako? Hindi ba dapat ang nobyo ay walang kondisyon na pumanig sa akin? Ano ba sa iyo ang matandang iyon? Hindi, wala. Jason, ikaw ang pinaka nakakaalam ng aking integridad. Nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap. Magsalita ka naman para sa akin. Kaya gusto mong makipaghiwalay? Sige, hindi masaya ang tatay ko sa startup project mo. Pagkatapos nating maghiwalay, hindi na niya kailangang patuloy na magtapon ng pera sa isang tumpok ng basura. Huwag kang umalis, Vanessa. Hindi ako nakikipaghiwalay sa'yo. Huwag kang masyadong close sa akin. Buwisit. Dahil sinabi ng student body president, Hindi siya maaaring magkamali tungkol sa matandang iyon. Sa tingin ko, dapat na lang siyang palayasin ng paaralan. Palayasin siya! Palayasin siya! Palayasin siya! Palayasin siya. Roxy, anong ginagawa mo dito? Lolo, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang mang-aapi sa iyo. Ang paraan ng pagpapanggap niyong biktima talagang nasa pamilya. Ang lolo mo ang umapi sa akin. At binabaliktad mo na kami ang umapi sa kanya. Jason, tingnan mo siya. Inaapi na naman niya ako. Roxy, kung luluhod ka ngayon at hihingi ng tawad kay Vanessa para sa lolo mo, baka pakiusapan ka niya. Jason, ang walang utang na loob mo. Aksidenteng nasagi ng lolo ko ang paa niya. Alam mo ba ang mga masasamang bagay na ginawa sa akin ni Vanessa ilang araw ang nakalipas? Hindi ko kailangang malaman. Ikaw ang unang pumukaw sa kanya. Si, kasalanan ko lahat. Mabuti. Inamin mo. Ngayon, luhod ka. Ang kotseng ito ay isang limitadong edisyon sa buong mundo. Ang Sterlings lang ang may isa sa buong Northville. Pag-aari ito ng CEO ng Sterling Group. Ang CEO ng Sterling Group ay ang pinakamayamang lalaki sa Northville at ang lalaking gusto kong pakasalan. Kung makakaakyat ako sa hagdan kasama ang Sterling Group, lalago ang aking negosyo. Kung gayon, sino ang gugustuhin si Vanessa? Excuse me, ikaw ba si Mr. Sterling? Ako si Vanessa. Ang tatay ko ay CEO ng Carter Real Estate. Marami na kaming nagtrabaho sa iyo. Kumusta, Ginoong Sterling? Ako si Jason, ang presidente ng student body ng Atheria University. Mayroon akong ideya ng proyekto na $1 billion. Gusto kong pag-usapan ito sa iyo. Hinaharangan mo ang pinto ng sasakyan ko. Lolo, siniraan ka ng mga ito, hindi ba? Ang CEO ng Sterling Group. Talagang tinatawag na Lolo ang matandang guwardiya. Naalala ko na. Hindi ka si Mr. Sterling. Ikaw ang asawa ni Roxy. Delivery lang ba talaga ang trabaho mo? Bakit ka nagmamaneho ng luxury car ng mga Sterling? Kung kaya mong mag-deliver ng pagkain, siguradong kaya mo ring maging chauffeur, di ba? Binibigyan ka ng mga Sterling ng pagkain, pero ano ang ginagawa mo? Ninakaw mo ang kotse ng employer mo. Para ka lang sa matandang iyon. Kayo'y parehong mananakaw. Kung saan napupunta ang isa, doon napupunta ang isa pa. Walang hiya. Ang lolo ko ay nagtatrabaho sa paaralan ng halos 20 taon. Lahat ng tao sa paaralan na ito ay alam ang kanyang pagkatao. Dahil lang sa isang salita mula kay Vanessa, binabaluktot ninyo ang katotohanan ng ganyan. Anong karapatan? Dahil ako ang tagapagmana ng Carter Real Estate. Ang lolo mo ay isang basurero lang.
Ang salita ko ay ang katotohanan. Nakikita ng mga tao ang katotohanan. Sino ang tama at sino ang mali? Magpakita ng ebidensya at malalaman natin. Si Vanessa ay suportado ng mga Carter. Isa sa pinakamayayamang pamilya sa Northville. Kahit may ebidensya o wala, dudurugin ka pa rin niya. Carter Group lang yan. Kung hindi dahil sa suporta ng Sterling sa mga nagdaang taon, wala sila. Sandali lang. Ang Sterling Group ay nag-host ng charity dinner sa paaralan dati. Sa tingin ko, nakita ko ang lalaking ito sa banquet. Ngayon ko lang naalala, siya ay taga Sterling Group. Sabihin mo na, sino siya? Kung maglakas loob kang magsinungaling sa akin, titiyakin kong ang buong pamilya mo hindi makakaligtas sa Northville. Sabi ko, sasabihin ko na ngayon. Mag-ingat. Tutulungan kita. Salamat. Nandito si Mr. Sterling. Naalala ko na. Nagtatrabaho siya sa Sterling Group. Siya ang driver ni Mr. Sterling. Kaya tama ako. Isang driver, naglalakas loob ng mga api. At magkunwari pa na siya si Mr. Sterling. Wala kang kahihiyan. Makakahanap ako ng opisyal na email ng Sterling Group. Pagbalik ko, mag-email ako kay Mr. Sterling. Sabihin sa kanya na may nagmamaneho ng kanyang sasakyan at nagpapanggap bilang siya. Roxy, para lang akong inisin, nag-asawa ka ng isang walang pera, walang pinag-aralan, at walang utak na talunan. Sinira ang natitirang bahagi ng iyong buhay. Naging worth it ba? Sa puso ko, si Julian ay 100 beses na mas mabuti kaysa sa isang walang pusong gunggong na tulad mo. Oh, muntik ko nang makalimutan. Ang CEO ng Sterling Group ay si Julian. Kaya talagang nagpapanggap kayong dalawa, ha? Tingnan mo ngayon. Pinapahiya mo ang sarili mo sa harap ng iyong mahal na lolo. Masaya ka na ba? Paano mo nasabi yan? Maagang namatay ang mga magulang mo. Mag-isa lang naghakot ng basura si Lolo. Nagsikap siya para palakihin tayo. Noong bata ka pa, allergic ka sa gatas. Para hindi ka mamatay sa gutom? Nag-door-to-door si Lolo na mamalimos ng gatas ng ina. At ngayon hindi mo man lang siya kilalanin? Chismis na nakakaintriga. Ang presidente nating si Jason ay apo ng matanda. Bakit hindi ito nabanggit ni Jason? Maaaring nahihiya siya sa sarili niyang lolo? Pero hindi iyon nagpapatunay na wala siyang kasalanan. Baka gusto lang ni Jason na lumabas sa isang taong kaduda-duda. Ulitin mo yan at pupunitin ko ang bibig mo. Naalala ko rin ang lalaking iyon. Siya ang assistant ni Mr. Sterling. Kaya ikaw ang katulong ni G. Sterling. Tama. Pakibalik at sabihin kay G. Sterling na ang driver na kanyang inupahan ay hindi lang panggagaya sa kanya, kundi nanakit din ng ibang tao at sinira ang kanyang reputasyon. Ang uri ng taong ito ay hindi maaaring manatili sa Sterling Group. Si G. Sterling I. Sabi mo na nakit siya? Bakit hindi mo banggitin ang ginawa mo? Matandang makaluma, alam mo ba kung gaano kamahal ang sasakyan na ito? Kung nagasgasan man, hindi mo ito kayang bayaran kahit ibenta mo ang sarili mo. Paumanhin, miss. Napakabigat ng maleta. Hindi ko ito naigawan ng maayos. Pinapang-ano mo ba ako? Tatawag ako ng pulis. Sinusubukan lang niya na patatagin ang maleta. Bahagya lang siyang nakahawak sa kanya at ganyan siya mag-overreact. Halatang nagpapanggap siyang estapador. Buti na lang ang mga CCTV ng paaralan ay nakunan ang buong pangyayari. Kung hindi, isang mabuting tao tulad niya ay mabibintang ng mali. Ano ang problema kay Vanessa? Binabaliktad ang katotohanan at kumikilos na parang santo. Muntik na tayong maloko. Bilang katulong ni G. Sterling, hindi lang siya tinutulungan na alisin ang mga peste sa paligid niya, kundi pinoprotektahan din ang sinungaling na ito. Ano kung gawin ko? At ano naman ang tungkol sa mga Carter? Sila ang nagtutulak sa iyong masasamang gawain. Sige, mabuti. Kaya kayong dalawa ay maghintay para matanggal ni Mr. Sterling.
Matagal nang magkaibigan ang tatay ko at si Mr. Sterling. Kapag nalaman ni Mr. Sterling na kayong dalawa ay nag-aabuso ng kapangyarihan sa likod niya, wala na kayo sa Northville. Lolo, ano ang pakiramdam mo? Okay ka ba? Mas mabuti na, Julian. Salamat sa paglilinis ng aking pangalan. Kung hindi ka dumating, kailangan ko sanang patunayan iyon sa aking buhay. Julian, alam kong may mabuti kang intensyon. Pero huwag mong kunin ang sasakyan ng employer nang hindi humihingi ng pahintulot. Magbibigay ito sa kanila ng bala. Roxy, may kailangan akong ipagtapat. Sa totoo lang, ako si Julian Sterling, ang CEO ng Sterling Group. Julian, alam kong sinubukan mo kaming aliwin sa sadyang pagkukwento ng biro sa amin. Salamat. Roxy, hindi ako nagbibiro. Noong araw na iyon sa rehistro ng kasal, nagpakunwari akong isang tagapaghatid para harapin ang pressure ng pamilya ko na mag-asawa para subukan ang pagkatao ng aking blind date. Nang malaman nila na tagapaghatid ako, lahat sila ay binablock ang numero ko. Ikaw lang ang hindi nag-alala. Kung alam ko lang na ikakasal ako sa iyo. Noong araw na iyon sa rehistro ng kasal, hindi ko sana isinuot ang uniforme. Hem, tumahimik kayong dalawa. Nandito pa ako. Lolo, paano kung dalhin kita sa bagong lugar para hindi ka na maabala ng mga taong masama ang intensyon? Hindi, salamat. Maaring mahirap tayo, pero may dignidad tayo. Kahit nakasal ka na, hindi ko pwedeng tanggapin ang kabutihan mo nang walang dahilan. Pero, kailan mo dadalhin si Roxy upang makilala ang pamilya? Dahil nagsabi na ako ng totoo, bala kong iuwi si Roxy sa loob ng ilang araw. Sa ilang araw? Dapat ba akong maghanda ng mga regalo? Paano kung hindi ako magustuhan ng pamilya mo? Roxy, huwag kang mag-alala. Dahil gusto kita, tiyak na magugustuhan ka rin nila. Ang tanging kailangan mong ihanda ay ang maging handa sa pagmamahal ng pamilya ko. Mr. Sterling, tumawag na naman ang lola mo. Sabi niya nag-ayos siya ng bagong date para sa iyo. Lola, Julian, ang makipagkita sa kanya ay hindi naman makakapatay sa iyo. Baka magustuhan mo siya. Lola, pakiusap, tigilan mo na ang pag-aayos ng date para sa akin. Kasal na ako. Julian, ikaw batang pasaway, ang kapal ng mukha mong ibaba ang tawag sa akin. Date lang yan. Bakit laban na laban ka dyan? At nagsinungaling ka pa na may asawa ka na. Ay, ang puso ko. Totoo bang may sakit si Lola o nag-aarte lang? Tumakas ang driver. Paano kung tayo ang masisi? Tulong. Ma'am, kapit lang. Tatawag ako ng ambulansya kaagad. Ma'am, gising ka na, sabi ng doktor. Dahil sa pagkabigla, bigla ang pagbilis ng tibok ng puso at pagkahimatay. Wala naman malubha. Binayaran ko na ang bill mo. Pagkatapos ng check-up, pwede ka nang umuwi. Salamat, Binibini. Sa panahon ngayon, bihira na ang mababait na kabataang tulad mo. Walang anuman. Wala yon. May akong lalaki. 28 na siya ngayon. Gwapo, edukado, at mayaman. Gusto mo siyang makilala? Hindi na kailangan, ma'am. Kinontak ng nurse ang pamilya mo. May mga gagawin pa ako, kaya aalis na ako. Uy, Binibini. Hindi ako masamang tao. Ang gwapo ng apo ko talaga. Siguradong magugustuhan mo siya. Binibini, kahit ang pangalan mo lang sabihin mo sa akin. Lola, nahuli namin ang nanakit sa iyo. Nandito ako para sunduin ka mula sa ospital. Hindi ako aalis. Tumakas na ang manugang kong babae. Mas gugustuhin ko pang mamatay dito. Huwag kang magsalita ng ganyan. Sabi ng doktor, isang kabataang babae ang naghatid sa kanya rito. Wala akong pakialam. Gusto ko ang babaeng iyon na maging manugang ko. Lola, kasal na ako. Gusto mo bang magkasala ako ng bigamy at maaresto? Talagang kasal?
Taga saang pamilya siya? Ilang taon na siya? May litrato ka ba? Taga rito ba siya? O taga labas ng lungsod? Sa ilang araw, dadalhin ko siya sa bahay. Nabiyay. Huwag mo nang alalahanin. Wala kang nasagot na kahit isang tanong. Tiyak na nagsisinungaling ka sa akin. Tapos, kukuha ka ng pansamantalang tao para iwasan ako. Ako na ang bahala sa papeles ng paglabas. Kailangan ng pamilya na pumirma. Nene, ano bang problema mo? Nurse, maaari mo bang tingnan para sa akin ang kabataang babae na nagbayad ng aking bill kanina? Saan siya nagtatrabaho? Gusto ko siyang pasalamatan ng personal. Walang problema. Binibini? So ang pangalan mo ay Roxy. Ma'am, anong ginagawa mo rito? Pumunta ako rito para bayaran ka. Ang perang ito ay sobra kaysa sa ibinayad ko para sa iyo. Hindi ko ito matatanggap. Talagang mabait kang babae. Paano kung ilibre kita ng pagkain? Bilang pasasalamat, hindi mo naman ako tatanggihan sa pagkakataong ito, di ba? Julian, naipadala ko na sa'yo ang lokasyon. Bakit hindi ka pa pumunta? Lola, tama na. Talagang kasal na ako. Hindi ka ba nagsisinungaling sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa akin dati? Sinasabi ko na yan, pero hindi ka naniwala sa akin. Pipadala ako ng litrato ng marriage certificate namin ngayon. Pasaway! Naglakas loob kang magpakasal nang hindi namin alam. Hintayin mo ko makauwi, aayusin kita. Uy, Roxy, pasensya na at pinaghintay kita. Umaasa ako na ang apo ko ay makikipagkita sa'yo para sa blind date. Pero talagang tumanggi siya. Pinapahalagahan ko yan. Pero kasal na ako. Mukha kang wala pang 20. Paano ka naging kasal na? Mahaba ang kwento. At parang aksidente lang. Roxy, pakiramdam ko matagal na kitang kilala. Nakakalungkot na wala tayong pagkakataong maging pamilya. Okay lang po, ma'am. Malapit din ang loob ko sa'yo. Kahit hindi tayo pamilya, aasikasuhin pa rin kita. Mabuti. Gusto kong makita kung anong babae ang nanloko sa apo ko para sa lihim na kasal. Hindi siya makakapantay kay Roxy. Lola, dadalhin ni kuya ang asawa niya sa bahay ngayon. Huwag kang masyadong masungit. Paano kung takutin mo siya? Ang kuya mo ay hindi pa naging nasa relasyon at may babaeng hindi mo kilala ang nanloko sa kanya para kumuha ng marriage license. Tiyak na tatanggihan ko siyang kilalanin bilang manugang na babae. Roxy, ito ang mga magulang ko at ang kapatid kong babae. Nasaan si Lola? Sabi ni Lola, pinapatay ng asawa mo ang kanyang gana. Hindi siya kakain. Alam ko na. Paano naman tatanggapin ng isang mayamang pamilya ang isang tulad ko, isang mahirap at ordinaryong manugang? Tatawagin ko si Lola. Pababa. Kahit hindi kanya gusto, okay lang. Mag-asawa tayo. Tayo ang magsasama habang buhay. Sinabi ko sa iyo, ayokong makita ang munting tusong iyon. Pero pinipilit mo akong ibaba. Makilala mo lang siya minsan at magbabago ang isip mo. Imposible. Tiyak na niloko ka niya para pakasalan siya. Hindi ka pa nagkarelasyon dati. Ngayon ay matapang ka ng magpakasal sa isang estranghero. Niloko ka niya. Siguro hindi dapat ako nandito. Mas mabuting umalis na lang ako. Roxy? Julian, ang taong sinabi mong pinakasalan mo, si Roxy ba? Ikaw ang lola ni Julian? Magkakilala kayo? Kasalanan lahat ni Julian dahil hindi niya sinabi sa amin agad. Kung alam ko lang na ang asawa niya ang nagligtas sa akin, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Iniisip ko, sayang na hindi ako magiging pamilya ni Roxy. Hindi ko inakala na magkamag-anak pala tayo. Anak, taga saan ka? Okay ba ang mga magulang mo? Lola? Ulila ako. Inampon ako ng lolo ko at pinalaki. Siya lang ang mayroon ako. Siguro iniisip ni Mrs. Sterling na hindi sapat ang aking pinagmulan para kay Julian. Lola, sobra naman ito. Hindi ko kayang tanggapin. Anak, marami ka ng pinagdaanan sa mga nakaraang taon. Mula ngayon, pamilya mo na kaming lahat. Roxy, kunin mo na.
Ito ay pagmamahal ni Lola para sa iyo. Salamat sa pagtanggap sa akin, Lola. Roxy, ako mismo ang nagluto ng cake na ito para sa iyo, upang ipagdiwang ang unang pagdating mo rito. Talaga? Kung ibibigay ko sa iyo lahat ng mga cake ko sa kaarawan mula ngayon, papakasalan mo ba ako? Talaga? Pangako ko? Roxy, ito ay isang pulang sobre para sa iyo bilang pagtanggap. Downey, bahay, at kotse. Huwag kang mag-atubiling humingi ng kahit ano. At kung may hiling ka, sabihin mo lang sa amin. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Binigyan ako ni Lolo ng aginaldo. Sinabi niya sa akin na ako na ang mag-ipon nito. Huwag mo itong ibigay kanino man. Roxy, maging mabuti ka. Kapag lumaki na ako, pakakasalan kita. Paano kita pakakasalan kung walang pera? Isipin mo na ang perang ito ay parang bigay kaya na iniipon ko para sa'yo. Saka, huwag mong sabihin kay Lolo ito. Kaya, ganito pala ang pakiramdam ng tunay na inaalagaan. Roxy, bakit ka umiiyak? Masama ba ang pakiramdam mo? Nagkamali ba kami? Hindi. Naaantig lang ako. Hindi ko kailangan ng bigay kaya, bahay, o kotse. Isa lang ang hiling ko. Mabuting babae. Sige, sabihin mo sa amin. Dati, dahil naghihirap ang pamilya ko, ayaw ko nang magdagdag ng pressure. Kahit na nakapasa ako sa kolehiyo, kailangan kong itigil iyon. Sa paglipas ng mga taon, nag-aaral ako ng sarili ko sa gilid. Ang gusto ko lang ay makapag-aral sa kolehiyo. Ang bait-bait mong babae. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko na makapag-aral ka sa Atheria University sa susunod na linggo. Ang bigay kaya, bahay, at kotse, wala ni isa man ang mawawala. Salamat, Lola. Ano ang dapat kong gawin? Kahit nakasal na tayo, ito pa rin ang una kong pagkakataon na makatulog sa iisang kama kasama ang isang lalaki. Roxy, pwede mo bang kunin ang pajama ko? Madulas ang sahig. Ingat. Anong problema? Wala. Ito ang iyong pajama. Roxy, nahihiya ka ba? Julian, ito ang una kong pagkakataon na magpakasal. At ito rin ang una kong pagkakataon na makisama sa kama sa isang lalaki. Natatakot ako. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pipilitin na gawin ang anuman. Hindi mo pa ako gaanong kilala. Handa akong maghintay na buksan mo ang iyong puso sa akin ng buo. Maaaring hindi si Roxy, isang biological na apo, ngunit inalagaan niya si Lolo at inasikaso ang pamilya araw-araw. Siya ay ginawaran ng modelo ng pagmamahal sa magulang ng lungsod. Simula ngayon, si Roxy, ang modelo ng pagmamahal sa magulang, ay isa ng estudyante sa ating universidad. Tita, ayaw ko na si Roxy na ito ay pumasok sa ating paaralan. Kailangan mo akong tulungan. Huwag kang mag-alala. Ako ang assistant ng board. May boses ako dito. Tutol ako. Vanessa, ano ang iyong pagtutol? Hindi mo dapat siya pinapapasok. Dapat siyang paalisin. Huwag kang magpalinlang sa kanya. Bilang isang estudyante, si Roxy ay may magulong personal na buhay. Bilang isang empleyado, siya ay may mahabang kamay. Ang Atheria University ay isang prestihiyosong lumang paaralan. Paano natin kayang panatilihin ang isang tulad niya? May ebidensya ka ba sa sinasabi mo? Kung wala, ito ay puro paninirang puri. Gusto mo ng ebidensya? Meron ako.
Pumunta si Roxy sa paaralan, sakay ng isang mamahaling kotse. Pati ang mga damit niya ay mamahaling tatak na ngayon. Ang jade bracelet sa kanyang pulso ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $1,000,000. Dahil sa kanyang pinagmulan, hindi niya kayang bilhin ang mga ito. Malamang may natagpo ang matandang mayaman si Roxy. Isang taong walang prinsipyo tulad niya. Ay sisira lang sa mga paniniwala ng lahat. Ito ay personal na buhay lamang ni Roxy. Kung walang malinaw na ebidensya, hindi tayo pwedeng magmadaling maghusga. Kung ang mga estudyante ay tutol sa pagtanggap kay Roxy, hindi ba dapat niyang isipin ang mga sarili niyang issue? Hindi mo kinakatawan ang lahat ng estudyante. Hindi ko sila kayang kinatawan. Ngunit ang mga salita ng presidente ng mag-aaral ay may bigat. Noong panahong naglilinis si Roxy ng gusali ng paaralan, paulit-ulit na nawawala ang mga aklat-aralin at mga gamit pampaaralan. May mga estudyanteng nagulat na nakita nila si Roxy na nagbebenta ng mga iyon para sa pera. Wala siya kundi isang magnanakaw sa puso. Ang mga aklat ay luma na ibinigay sa akin ng mga kaklase. Ibinenta ko sila. Ang papel ay basura mula sa printing shop. Wala akong ninakaw. Paano mo ipapaliwanag ang iyong bracelet na nagkakahalaga ng milyon? Iyon ay regalo mula sa aking lola. Alam ng lahat na ulila ka. Kinuha ka at pinalaki ng matandang iyon sa pintuan. Kaya saan ka magkakaroon ng lola? Siya ay lola ng aking asawa. Mas nakakatawa iyan. Ang asawa mo ay isang tagahatid lang. Gaano karaming pera mayroon siya? Paano niya kayang bilhin ang isang jade bracelet na nagkakahalaga ng $1,000,000? Palagi kang nagsisinungaling dahil hindi mo maipaliwanag ang pinagmulan ng jade bracelet. Ito ay ninakaw na bagay. Ang mga ninakaw ay dapat kumpiskahin. Hindi ko ito ibibigay sa iyo. Roxy, sinibak ka. Diskwalipikado ka. Huwag kang magpakita sa campus ulit. Kailan pa naging may kapangyarihan ang isang ordinaryong external assistant sa inyong paaralan na sisibakin ang mga empleyado? Hoy, At sino ka? Siya ang asawa ni Roxy na walang kwentang asawa. Siya yung tagahatid. Mukha naman siyang disente, pero hindi talaga bagay. Ngayon, driver siya ng mga Sterling at nagmamayabang. Dahil lang nagsuot ng suit, hindi ibig sabihin na matatanggal niya ang kanyang pagiging pulubi. Kahit na walang karapatan ang tita ni Vanessa na magtanggal ng kahit sino, hindi mo dapat bilang driver mag-usap ng patalikod. Anong driver? Siya ay. Kahit sino pa siya, lahat ay may karapatang magsalita bilang mamamayan. Pwede bang itanong, may mga kahilingan ba ang pamilya Sterling? Lubos na pinahahalagahan ng Sterling Group ang ugali ng inyong paaralan sa pagpapahalaga sa talento upang hikayatin ang lahat ng paaralan na tularan ang halimbawa ng Atheria University na pagpasyahan naming mag-donate ng $10 milyong sa Atheria. $10 milyong? Gayunpaman, noong pumasok ako kanina, parang wala kayong balak na tanggapin si Roxy, isang mahusay na profesional bilang estudyante. Kung nagpapanggap lang kayo sa labas, kung gayon walang dahilan ang Sterling Group para mag-donate sa inyo. Bawiin nyo na. Hindi kailangan ng Atheria ang pondong ito. Ang Sterling Group ay nag-donate ng $10 milyong sa Atheria University. Tara na. Kailangan namin. Talagang kailangan pa rin ng Atheria. Ganoon ba? Kung gayon bakit ang taong ito ay palaging tinatarget si Roxy? Humingi ka ng tawad kay Roxy. Ngayon na. Bakit ako? Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Hindi ko kailangan ang kanyang paghingi ng tawad. Ang gusto ko lang ay ang jade bracelet ko. Sigurado ka bang hindi mo kailangang ihayag ko kung sino ako at ipagtanggol ka? Hindi na kailangan. Gusto ko lang mabuhay ng normal na buhay sa campus. Tulad ng ibang estudyante sa kolehiyo. Ikaw ay isang anak ng palakasan na nakapasok dahil sa koneksyon. Kahit makapasok ka, hindi ka makakakuha ng respeto. Ang pera ay boto. Hindi ka sangayon, malas mo. Roxy, sa school, siguraduhing makipagkaibigan sa mga kaklase mo. Makinig ng mabuti sa guro. At huwag mong tiisin ang pambubuli. Nandyan ka para matuto. Kaya hindi mo kailangang magpa-please sa kahit sino. Alam ko, sinabi mo na sa akin ng 1,000 beses.
Ang pagpapadala kay Roxy sa kolehiyo ay mas nakakaba para sa akin kaysa noong ipinadala ko ang kapatid mo sa elementarya. Siya iyong binanggit ni Miss Carter, ang anak ng palakasan. Sigurado, layuan natin siya para hindi tayo magkaproblema. Excuse me, ano ang itinuro ng guro sa huling klase? Hindi ko alam. Huwag mo akong tanungin. Sino ang maaaring mamigay ng mga materyales na inihanda ng guro? Isa bawat isa. Kailangan natin ng mga ito para sa klase na ito. Ako na. Oops, nahulog ko sila. Roxy, pwede mo bang pulutin para sa akin? Roxy, may problema ka ba kay Vanessa? Kaya sinadya mong punitin ang gamit niya? King, huwag mong sisihin si Roxy. Kasalanan ko lahat. Nadapakan ko ito nang hindi sinasadya. Tama. Talagang kasalanan mo lahat. Isa lang ang kopya bawat tao. Walang extra. Dahil pinunit mo ang mga materyales ko, pwedeng kunin ko na lang ang sa iyo. Hindi. Roxy, magkaklase tayong lahat. Ano naman ang problema sa pagbigay ng kopya? Dahil sa tingin mo walang problema, ibigay mo ang kopya mo sa kanya. Gagawin mo ba iyon? Vanessa, Ito, kunin mo ang akin. humpi aha. Ito ang pinili ng propesor, mga natatanging tesis. Pwedeng pumunta ang lahat at tingnan. Vanessa, ang tesis mo ay laging napakahusay ang pagkakasulat. Sa pagkakataong ito, ang natatanging tesis talagang sa iyo. Halata naman. Akala mo ba ang perang binabayad ko sa ghostwriter ay walang katuturan? Vanessa, ang galing mo! Pwede mo bang ibahagi ang mga tips mo sa amin? Walang espesyal. Si Vanessa ay nangunguna sa klase mula pa noong bata siya. Ang mga magagaling ay ipinanganak na magaling. Sandali lang. Ang assignment na ito ay hindi kay Vanessa. Ayos lang. Ayos lang kahit hindi akin. Si Vanessa ay hindi diyosa. Paano siya makakasulat ng pinakamahusay na papel sa bawat pagkakataon? Kaninong papel ito? Ito ay... Kay Roxy. Imposible iyan. Hindi pa siya nakapasok sa klase dati. Paano siya magkakaroon ng takdang aralin? Anong mga daya ang ginamit mo? Sapat na ang pagsingit mo sa klase namin, pero nagpasa ka ng takdang aralin bago ka pa pumasok? At isa pa, na-rate pa itong outstanding thesis. Wala akong ginawang mali. Pumunta ako rito para mag-aral ng mabuti. Wala akong oras para sa mga laro mong bata. Wala kang ginawa. Ngunit nagpasa ka pa rin ng takdang aralin para sa klase na hindi mo naman pinasukan. Sino ang maniniwala niyan? Pinaghihinalaan ko na gumawa ka ng akademikong plagiarism. Isipin mo ang gusto mo. Ibalik mo sa akin ang thesis ko. Bakit ko gagawin? Ang pagpapanggap ng thesis ay magpapadisiplina sa iyo. Sinusubukan mong nakawin ang ebidensya. Anong karapatan mo na punitin ang thesis ko? Hindi ko pinunit ang thesis mo. Nahuli ka, at ngayon sinusubukan mong sirain ang ebidensya. Iniingatan ko lang ang patunay ng iyong pagkakamali. Magiging saksi ako. Kasalanan lahat ni Roxy. Ikaw ang kumahit nito. Makikita ng mga tao ang katotohanan. Maaaring husgahan ng lahat para sa kanilang sarili. Makikita mong nagsasabi ako ng totoo. Naririnig ko kayong dalawang nag-aaway mula sa hallway. Anong nangyayari? Tita, pupunta ako sa Board of Directors para ireklamo si Roxy sa akademikong plagiarism. Hindi maliit na bagay ang plagiarism sa akademya. Hindi mo pwedeng sabihin yan ng ganoon lang. Ang mga seryosong kaso ay maaaring humantong sa pagpapaalis. Hindi ko lang ito ginagawa-gawa. Ngayon ang unang araw ni Roxy sa klase. Ngunit ang natatanging thesis ay kanya. Sino ang maniniwala diyan? Tama. Tiyak na ninakaw niya ang gawa ng ibang estudyante. O kaya'y kumuha siya ng ghostwriter. Kung hindi, paano siya, kahit hindi pumapasok sa klase, makakapagsumite pa rin ng assignment? Patuloy mo akong inaakusahan ng akademikong pandaraya at plagiarism. Unang araw ko ito sa klase. Bakit ko kailangang gumawa-gawa ng kahit ano? Para makuha ang pabor ng guro, syempre. Alam ng lahat kung paano ka nakapasok sa paaralang ito. Ang isang tulad mo ay mahusay sa pagkuha ng loob ng iba. Roxy, totoo ba talaga yan? Hindi ba magkakasabwat kayo? Mahalaga ba sa inyo ang katotohanan? So inaamin mo na? Tatawagan ko na ang principal. Hindi namin hahayaang isang estudyanteng sira, ang moral na tulad mo, ay dungisan ang paaralang ito.
Ang asawa ko ay nasa unang araw niya sa klase. Maaaring hindi pa siya pamilyar sa kurikulum ng paaralan. Mangyaring magpasensya kayo sa amin. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko na ang asawa mo ay mananatiling lihim ang kanyang pagkakakilanlan at magkakaroon ng pinakamagandang karanasan sa pag-aaral sa ating paaralan. Ano ang sinabi ng prinsipal? Siyempre, hiniling niya ang isang notisyang pandisiplina sa buong universidad at pagkatapos ay ang pagpapaalis kay Roxy. Roxy, swerte mo talaga. Ang principal ay nag-entertain ng importanteng bisita. Wala siyang oras para sa mga kalokohan mo ngayon. Sa madaling salita, may ginawang sobrang sama si Roxy at makakawala siya ng walang parusa? Paano nangyari iyon? Ang guro sa klaseng ito ay si Professor Davis. Kilala siya sa buong campus bilang strikto. Tiyak na hindi niya papayagan ng pandaraya sa akademya sa kanyang silid-aralan. Si Professor Davis ay hindi lang isang veteranong guro na may dekadang karanasan, kundi isa ring akademiko na pinaghirapan ng paaralan na kunin. Malaki ang impluwensya niya. Kung malaman niya na si Roxy ay nangopya ng papel ng iba, hindi lang ito simpleng pagpapaalis. Simula ngayon, wala nang kukuha sa kanya sa larangan. Roxy, nakalimutan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Si Jason at ako ay magkakasal sa loob ng 3 buwan. Sinabi pa ni Jason na gusto kanyang maging abay. Malapit ka nang ma-blacklist sa mundo ng akademya. Kaya sa tingin ko hindi ka namin makikita doon, di ba? Totoo ba iyan? Sana'y maging masaya kayo ng basurang iyon. Sana hindi kayo magkahiwalay. Huwag kang maging walang utang na loob. Ano ang Professor Davis, hayaan ninyong ipaliwanag ko sa inyo ang sitwasyon. Hindi na kailangan. Oras na ng klase. Pumunta kayo sa labas. Wala akong pakialam sa mga problema ninyo. Walang gagawa ng gulo sa klase ko. Kung hindi kayo uupo, umalis kayo rito. May iba pa ba kayong tutol? Professor Davis, nais kong i-report ang isang tao sa klase namin dahil sa pandaraya sa akademya. Aling thesis? Tingnan natin kung sino ang nangahas na mandaya sa harap ko. Ito ang outstanding thesis ngayon. Sa podium. Galit na galit si Professor Davis. Pagkatapos ng isang buhay ng karangalan, nagturo siya ng estudyanteng tulad ni Roxy. Sinisira niya ang reputasyon niya. Sino ang gumawa nito? Ito ang outstanding thesis ni Roxy. Siya iyon. Plinagiarize niya ang gawa ng iba. Tinatanong ko kung sino ang pumunit nito. Professor Davis, ako po. Habang nakikipag-agawan kay Vanessa, hindi ko sinasadyang napunit ito. Ano ang pangalan mo? Professor Davis, siya si Roxy. Kaya ikaw si Roxy. Kilala ba ni Professor Davis si Roxy? May masamang record si Roxy. Baka may naunang kaso siya. Hindi nakakagulat na kilala siya ni Professor Davis. Roxy, gusto mo bang magstay para sa Guaranteed Masters Program at maging graduate student ko? Professor Davis, salamat po sa imbitasyon. Pero ako, wala akong planong magpatuloy sa pag-aaral sa ngayon. Kung sakaling magbago ang isip ko, tiyak na pupunta ako sa inyo. Tama ba ang narinig ko? Si Professor Davis, na pinagsusumikapan ng lahat na maging estudyante, ay aktibong nag-iimbita kay Roxy na maging graduate student niya. At hindi man lang pumayag si Roxy. Ang kapal ng mukha niya? Paano niya tatanggihan si Professor Davis? Professor Davis, nagkakamali po ba kayo? Peki ang outstanding thesis ni Roxy. Hindi siya karapat-dapat maging estudyante ninyo. Ikaw ang gumawa ng peking. Ikaw, bakit mo pinunit ang thesis ni Roxy? Kung hindi mo mabigyan ako ng makatwirang paliwanag, hindi mo na kailangang pumasok sa klase ko. Professor Davis, hindi pa nakapasok si Roxy sa klase mo, pero nag-submit siya ng magaling na thesis. Walang saysay iyon. Sinasabi mo bang may kakayahan siyang manghula? Sinasabi mong hindi pumasok si Roxy sa klase ko. Vanessa, kung gayon, tanong kita. Ngayong semester, pumasok ka ba sa klase ko? Ay, shit. Ito ang unang beses ko sa klase ngayong semester. Pumunta lang ako para makita si Roxy na magmukhang tanga. Pumapalya ako sa klase para magparty. Kung pumasok ka talaga sa klase ko, tiyak na maaalala mo siya. Palagi siyang nakaupo sa harap. Hindi siya pumapalya. Kaya lang, hindi ko alam ang pangalan niya. At hindi ko alam na nagpapasa siya ng mga assignment nang hindi nagpapakilala. Kaya, ikaw ang bagong estudyante na nagsimula ngayon. Oo, dati akong nagtatrabaho bilang janitor dito. Mabuting bata. Gusto ko ang masisipag na handang matuto. Ikaw dapat ay estudyante ko.
pero hindi ka man lang pumapasok, gaya ng janitor. Professor Davis, Vanessa hindi niya sinasadya. Wala nang dahilan. Bagsak ka na sa klase ko ngayong semester. Mag-aral ka para sa makeup exam. Ano? Ang nabwisit ko. Patunga ng matandang yun, kampi kay Roxy, ayan ang academic fairness. Tita, nagbanta si Professor Davis na ibagsak ako. Kailangan nandyan ka para sa akin. Huwag kang mag-alala. Makeup exam? Walang problema. Aayusin ko yung pagsusulit mo. Pwede mo lang kopyahin ang sagot. Papasa ka ng madali. Diba? Tinawagan ako ng principal. Mukhang libre na siya ngayon. Handang harapin si Roxy. Kumusta, Punong Guro Evans? Hindi ka nakatutok sa trabaho kamakailan. Sa halip, inabuso mo ang kapangyarihan para sa pamangkin mo. Gusto mong masibak ka sa trabaho. Principal Evans, pakipaliwanag po. Itigil mo ang mga dahilan mo. Sisibakin ka ng paaralan. Tita, ano bang sabi ng principal? Sabi niya sisibakin niya ako. Ilang beses na ba kitang sinabihan? Huwag mo akong tawaging tita sa eskwelahan. Hindi mo ba matandaan? Tingnan mo ang nangyari. Nawalan ako ng trabaho. Ano ba silbi ng pagsigaw mo? Kasalanan ni Roxy yan. Roxy, pasensya na. Madalas kitang makita. Nakaupo sa harap ng classroom. Pero natatakot ako na baka si Vanessa ang magdulot ng gulo para sa akin. Kaya hindi ako nangahas na humarap at tumestigo para sa iyo. Okay lang. Naiintindihan ko. Sana mas matapang ka sa susunod. At huwag matakot sa autoridad. Julian, anong ginagawa mo rito? Unang araw mo ngayon sa paaralan, tumaas ang presyon ng dugo ni Lola dahil sa pag-aalala. Pinapunta niya ako para tingnan ka. Sinungaling. Talagang nagsisinungaling ka. Sa totoo lang, miss kita. Sigurado ka bang hindi mo ako kailangan para tulungan kang harapin ang mga masasamang tao? Hindi. Nandito ako para mag-aral. Ayokong maging kakaiba o magkaroon ng espesyal na trato. Huwag kang mag-alala. Ang pagmamahal mo ay nagbibigay sa akin ng kumpiyansa. Hindi ko nahahayaang abusuhin pa ako. Vanessa, nabagsak muli ang startup ko. Pwede mong hilingin kay Mr. Carter na bigyan pa ako ng pera. Ipinapangako ko. Babayaran kita sa sandaling magsimula akong kumita. Jason, ilang beses mo na bang sinabi iyan? Kung ako ang tatanungin, noon, hindi ko dapat hinikayat ang tatay ko na mamuhunan sa iyo. Magiging bilyonaryo ako. Maniwala ka sa akin. Wala akong tiwala sa iyo. Sinabi ko na sa iyo noon pa man, si Jason ay isang talagang walang kwenta, pero hindi ka nakinig. Tatay, iyon ay dahil bata pa ako at walang muwang. Mula ngayon, makikinig na ako sa iyo. Vanessa, kung ako ang tatanungin, huwag ka ring makipag-engage kay Jason. Mayroon kaming mas magandang kandidato. Sino iyon? Si Julian Sterling, ang CEO ng Sterling Group. Talaga? Narinig ko na wala pang babae sa paligid niya. May paraan ka ba para makontak siya? May business dinner sa susunod na buwan. Partikular siyang nagpadala ng tao para bigyan ako ng imbitasyon. Kakausapin ko siya doon. Ang ganda ng ating Vanessa, kawalan ni Mr. Sterling kung makaligtaan niya ito. Salamat, tatay. Roxy, kapag naging asawa na ako ng CEO sa Sterling Group, dudurugin kita gaya ng isang insekto. Ginoong Sterling, salamat sa pagkakataong ito para magtulungan. May isa pa akong gustong itanong. Ang bait mo naman, Ginoong Carter. Sige, magpatuloy ka. Ginoong Sterling, 28 ka na, di ba? Wala ka pang asawa? Ang anak kong si Vanessa ay matagal nang humahanga sa'yo. Iniisip ko kung baka interesado ka. Kilala ko ang anak mo. Mukhang may nobyo siya, di ba? Hindi ko inaasahan na binabantayan mo ang anak ko. Mukhang matagal ka nang may interes. Inimbita mo ako rito para sa kanya, di ba? Oo nga. Peke lang ang nobyo na yun. Ang anak ko ay dalisay at inosente. Wala pa siyang naging relasyon sa buhay niya. Kung ganoon, tiyak na hindi ako makikialam sa pagtutugma na ito. Settle na, Julian. Mula ngayon, isa na tayong pamilya. Sige, Ginoong Carter. Pupunta ako para formal na manligaw sa ibang araw. May mga gagawin pa ako. Aalis na ako. Talaga, Vanessa? Papakasalan mo ang CEO ng Sterling Group? Kailan ba ako nagsinungaling? Siya mismo ang pumunta sa tatay ko para manligaw.
Julian, ipaliwanag mo ang sarili mo tungkol sa kasal kay Vanessa. Julian, ipaliwanag mo sa akin ang tungkol sa kasal mo kay Vanessa. Honey, huwag kang magalit. Ito ay isang maliit na trick na ginamit ko para tulungan ka na maalis si Vanessa ng tuluyan. Honey, huwag kang magalit. Pasensya na. Medyo naisip ko na iyon. May Matalino kuto ba ako. ko? Ang asawa ko, ang pinakamatalino. Narinig ko na si Julian ay dati allergic sa mga babae. Sa anumang okasyon, hindi siya nagdadala ng date. Bakit bigla niyang gustong pakasalan si Vanessa? Allergic ka sa mga babae? Medyo, pero gumaling ako nang makilala kita. Ang tunay na pag-ibig lang ang kayang pagtagumpayan ang sakit. Ipinapakita nito na sina Vanessa at Mr. Sterling ay tunay na nagmamahalan. Narinig ko na kayo ni Vanessa ay tunay na nagmamahalan. Totoo ba? Hindi ko nga maalala ang mukha niya. Iyon ba ay tunay na pag-ibig? Roxy, bakit ka tumatawa? Hindi ka ba naniniwala na kami ni Mr. Sterling ay tunay na nagmamahalan? Ibalik mo ang cellphone ko. Sino ang kachat mo? Bawal ba sa mag-asawa ang mag-chat? Kahit bata pa si Roxy at nakapag-asawa ng driver, parang sila ay nagmamahalan. Ang perpektong magkapareha. Pero ano ang silbi ng pagmamahalan? Dalawang broke losers na nagsama at magkakaroon ng maraming broke na mga anak. Tama ka. Ito ang nangyayari kapag nag-asawa ka ng mahirap. Kaya ito ang dahilan kung bakit mo pinagtaksilan si Jason at nag-asawa ng ibang lalaki. Oo, ano ang problema? Jason, sa buhay na ito, hindi siya magiging kung ano. Ang aming pamilya, ang mga Carter, ay nag-invest ng sobrang pera sa kanya, pero walang nakitang balik. Bakit ako dapat manatili sa isang lalaki? Lalo na't si Julian, isang napakataas na kalidad na lalaki. Ay humahabol sa akin. Parang nagsisisi ka na hindi ka nakipag-break kay Jason ng mas maaga. Hindi lang ako nagsisisi na hindi ako nakipag-break sa kanya ng mas maaga, nagsisisi pa nga ako na nakipagrelasyon ako sa kanya. Bakit ka biglang pumapalakpak? Narinig mo lahat, di ba? Jason, bakit ka nandito? Ikaw yan. Sinira mo ako. Jason, pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Lumabas kayong lahat. Vanessa, may kasunduan tayo. Ikakasal na sana tayo sa loob ng 3 buwan. Ang startup ko, babangon muli yan. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Ilang pagkakataon na ba ang binigay ko sa'yo? May narating ba ang karera mo? Kahit magtagumpay ka, maliit na kumpanya lang yan. Kaya ba nitong pantayan ang Sterling Group? Vanessa, pakiusap, nagmamakaawa ako sa'yo. Nabigo ang startup ko, at may utang akong ilang milyong dolyar. Kailangan kong bayaran yon. Hindi mo pwedeng iwanan na lang ako. Para sa'yo, isa lang akong sangla para bayaran ang utang mo, di ba? Laging naglilinis ng dumi mo. Wala pa akong nakitang lalaking ganito kawalang silbi. Lumayas ka. Ang pinakamalaking pagsisisihan ko ay ang mahulog sa'yo. Sino ka ba sa tingin mo? Ginawa ko lahat ng homework mo. Isinulat ko lahat ng papel mo. Ngayong ginamit mo na ako, ipinapaalis mo na ako. PFT. Walang hiya. Kung makikipag-break ka sa akin, Ilalantad ko ang mga madidilim mong sikreto, lahat ng yan. Ikakasal na ako kay Julian. Sige, subukan mo. Kapag nagkaisa ang mga Carter at Sterling laban sa'yo, makikita mo ang kahihinatnan. Roxy, alam ko mali ako. Sa mundong ito, ikaw lang at si Lolo ang tunay na nagmamahal sa akin. Magkaayos na tayo. Jason, huwag mong kalimutan. May asawa na ako. Nagmamakaawa ako sa'yo dahil hindi talaga ako mabubuhay kung wala ka. Malapit nang maging overdue ang utang ko, wala na akong pera. Bubugbugin ako ng mga maniningil. Pakiusap, alang-alang kay Lolo, tulungan mo akong bayaran ang utang. Noong sa harap ng lahat, itinanggi mo ang relasyon mo kay Lolo, tumigil ka ng maging bahagi ng pamilyang ito. Kung hindi mo ako tutulungang bayaran ang utang, tatalon ako mula rito. hayaan mong makonsensya ang matandang yun habang buhay. Jason, baliw ka ba? Si Lolo ay napakatanda na. Hindi niya kayang tiisin ang mga kalokohan mo. Ano man iyan, bumaba ka. Bumaba ka muna. Alam ko na, mahal mo pa ako. Ayaw mo akong mamatay. Roxy, magkaayos tayo. Jason, unawain mo ito. May asawa na ako. Noon, ikaw at si Vanessa ang pumilit sa akin na pakasalan ng iba. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Siya ay mananatiling driver lang. Wala siyang kinabukasan. Pero kung magtagumpay ang aking startup, Kayamanan ang aabutin ko. Roxy, iwan mo na siya. Julian, nasaktan ka ba? ayos lang ako. Sa pagtulong ko sa iyo na makita ang tunay na kulay ni Vanessa, nagampanan ko na ang aking bahagi.
Ipapaliwanag ko kay Lolo ang lahat tungkol sa mga ginawa mo sa akin noon. Tapos na kami sa iyo. Si Lolo at ako ay magkadugo. Sino ka? Isang tagalabas para pumutol ng ugnayan? Roxy, kailangan mo akong tulungang bayaran ang aking mga utang, gusto mo man o hindi. Ito ang utang mo sa mga Miller. Ngayon, lalagyan ko na ng gamot. Baka sumakit ng kaunti. Tiisin mo. Para sa isang tunay na lalaki, ang sugat mula sa pagprotekta sa kanyang asawa ay isang medalyang karangalan. Gaano man kasakit. Mula ngayon, bawal kang mag-isa kasama si Jason. Ngayon, nagkataon lang na dadaan ako sa eskwelahan. Paano kung wala ako roon? Talagang nagkataon lang na dumating ka? Pero narinig ko sa iyong katulong na araw-araw kang naglalaan ng oras para pumunta rito. Dam na Sam na iyan. Tiyak na kukuntahan ko ang kanyang sahod. Sige, huwag kang magalit. Pangako hindi na ako mag-iisa kasama siya. Hindi iyan sapat. Ano ang hindi sapat? Ang sweet ninyong dalawa, mukhang magkakaroon na ako ng apo sa lalong madaling panahon. Roxy, nasa problema ang lolo mo. Bilisan mo pumunta sa gate ng eskwelahan at alamin mo. Uy, matanda. Kilala mo ba itong babaeng si Roxy? Si Roxy ang apo ko. Anong gusto mo sa kanya? So, siya ang apo mo. Nasaan siya ngayon? Malaki ang utang niya sa amin. Bata, imposible yan. Ang apo ko, galing siya sa Sterling Group. Sinabi ni Roxy na huwag banggitin ang pagpapakasal niya kay Julian. Anong ibig mong sabihin? Wala palang dahilan ang gulo natin. Magkano ang utang ng apo ko? Babayaran ko para sa kanya. Pangunahin at interes. Kabuuang 6 na milyong dolyar. 6 na milyong dolyar? Siguradong nagkakamali ka. Ang apo ko ay karaniwang mabait na bata. Hinding-hindi siya mangungutang ng ganyan kalaki. Noong pinautang namin ng pera, ang impormasyong natanggap namin ay galing sa apo mo. Paano naging peke? Amo, itong matanda ay talagang niloloko tayo. Turuan natin siya ng leksyon. Saka siya magsasabi ng totoo. Matanda siya. Hindi natin kailangang pahirapan siya. Dapat nating habulin ang talagang may utang sa atin. Ayusin na lang sa apo niya. Kailangan kong sabihin kay Roxy. May mga kaduda-dudang tao na nagtatangka siyang gawa ng gulo. Gusto mong balaan ang apo mo? Para wala lang ang pagpunta namin dito. Tumigil ka diyan. Lolo, ayos ka lang? Takbo, Roxy, takbo. Hinahabol ka nila. Naku, ang galing ng pagkakabuklod. Ang laki ng pagmamalasakit nyo sa isa't isa. Pero hindi nyo man lang naisip ang mga pinagkakautangan ninyo. Hindi ko iniiwasan ang bayad sa utang. Bakit ako ang hinahabol nyo? Wala kang utang? Eh anong to, ha? Hindi ako ang umutang. Mali ang tao nyo. Akala nyo maniniwala kami sa salita nyo? Eh, sino ang umutang? Alam ko kung sino ang umutang at ginamit ang personal kong impormasyon. Si Jason, ang kapatid ko. Pwede ko kayong dalhin sa kanya. Ann. Kayo talaga, iba kayo. Ang kapatid, nag-ipon ng utang, tapos isinasakripisyo ang kanyang kapatid. Hindi ako naniniwala. Mga lalaki, gibain ang guard booth na ito. Lolo, huwag kang umalis. Roxy, pasensya na. Huli na ako. Julian, tulungan mo ang lolo ko. Pakiusap. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lolo mo. Lolo, ang sili mo naman. Para protektahan ako, hindi mo man lang inalala ang sarili mong kaligtasan. Kung may nangyari talaga sa'yo, ano ang gagawin ko kung wala ka? Ang sili mong bata. Kahit na may panganib na darating muli sa susunod, poprotektahan ka pa rin ni Lolo. Roxy, Lolo May, tanong ako sa'yo. Sige, magtanong ka. Si Jason ba talaga ang umutang ng perang ito? Saan ba tinago ng matanda ang kanyang ipon? Alam na ng mga pinagkakautangan na ako ang umutang ng pera. Mahigit 6 na milyong dolyar. Kahit ibenta ko ang dugo at bato ko, hindi ko pa rin mababayaran. Mas mabuti pang kunin ko na ang pera at tumakas. Ikaw na naman. Pasensya na. Akala ko magnanakaw ka. Itong magnanakaw na naghalungkat sa bahay ni Mrs. Sterling. Itali siya. Oh, Mr. Sterling. Kaya inaamin mo ito.
Ikaw ang umutang ng lahat ng perang ito. Ikaw ang nasadyang naglagay ng personal na impormasyon ni Roxy. Tama, siya ang kapatid ko. Pamilya kami. Ang utang ko ay utang din niya, dapat siya ang magbayad para sa akin. Hindi siya ang kapatid mo. Hindi kayo magkadugo, mas obligado pa siyang bayaran ng utang ko. Kung hindi dahil sa pag-ampon sa kanya ni Lolo, nasaan na kaya siya ngayon? 6 na milyong dolyar ay presyo lang ng buhay niya. Nagmamalasakit ka ba talaga kay Lolo? Alam mo ba na dumating ang mga maniningil ng utang sa eskwelahan para guluhin si Roxy at na-ospital si Lolo? Karapat dapat siya. Sino bang nagsabi sa matandang to na ipilit na protektahan ang taong hindi naman niya kadugo? Kung may sentido, common lang siya. Sana sumang-ayon siya sa akin. At pinapasok na lang ang mga maniningil sa eskwelahan para hanapin si Roxy. Hindi ba siya masasangkot doon? Kanina lang sinabi mong kapatid mo si Roxy. Ngayon naman hindi raw kayo kadugo. Mas mabilis ka pang magbago ng isip kesa sa hangin. To super ka lang. Sino ka ba para turuan ako? Kami ang tunay niyang pamilya. May karapatan siya. Kung pamilya ka, bayaran ng asawa mo ang utang mo. Bakit naman siya? Dahil inampon ka ni Lolo at pinalaki, makatarungan lang na tulungan mo ang apo niya sa utang. Kung tumanggi ka, walang utang na loob ka. Sige, babayaran ko ang utang ni Roxy. Ikaw, isang super. Ano bang maibabayad mo? Tigilan mo yan. Kaya ko ring magsulat ng peking cheque. Lagyan mo ng kahit anong halaga. Akala mo wishlist. Akala mo manloloko ang isang pirasong papel. Tingnan mong mabuti. Uy, hindi ka pa nagpatakbo ng kumpanya. Hindi ka pa nakakita ng totoong pera, kaya wala kang alam. Turuan kita. Itong checking ito, kahit isulat mo, ang pangalan ni Mr. Sterling dito hindi ibig sabihin na babayaran ka niya. Ang paglagay ng pangalan ng iba sa cheque ay pandaraya. Gumising ka, Jason. Pinakasalan ko ang CEO ng Sterling Group, si Julian Sterling. Ikaw ang CEO ng Sterling Group. Paano nangyari iyon? Bulag ka ba? Nauto ka talaga kay Roxy, iyang mahirap na pulubi. Hindi lahat katulad mo, mapagmataas at mapagkunwari. Hindi mo kailangang gumastos para sa akin. 6 na milyong dolyar ay sobra-sobra na. 6 na milyong dolyar? Kung makakatulong iyan na maalis ang mga scumbag na katulad niya, sulit iyan. Naririnig mo ba ako? Kunin mo ang perang ito at huwag mo nang istorbohin ang asawa ko at lolo. Oo, narinig kita. Huwag kang mag-alala. Pangako, kukunin ko ang pera at mawawala ako sa iyong paningin. Hindi na kita iistorbohin. Wala kukuha ng pera ko. Lolo, Walang hiya ka. Wala kang silbi sa pagpapalaki ko sa'yo. Kapag wala ako, ganyan mo ba tratuhin si Roxy? sinaktan mo ako. Para sa isang tagalabas na tulad ni Roxy, sinaktan mo ang sarili mong apo. Matandang walang kwenta, bibigyan kita ng pagkakataong humingi ng tawad. Sabihin mong mali ka. Kung hindi, hindi ka naloloko. Mali ako. Sobrang mali ako. Mabuti, alam mo. Ngayon, ibalik mo sa akin ang check. At ituturing pa rin kitang lolo ko. Ang pagkakamali ko ay hindi ko agad nakita ang tunay mong mukha. Ikaw na walang hiya. Paano mo yan pinunit? Pera ito mula kay Mr. Sterling. Kailangan mo akong bayaran. Jason, para sa ganitong kaliit na pera, tatalikuran mo ang iyong pamilya para dito? Sinira niya ang 6 na milyong dolyar ko. Hindi siya karapat-dapat maging lolo ko. Muntik mo nang saktan si Roxy. Paano mo nagawang kunin ang pera ng asawa niya? Iyan ang aking perang pambuhay. Kung wala ang perang iyan, hahabulin ako ng mga maniningil ng utang. Gusto mo ba talagang mamatay ang apo mo? Sasabihin ko sa iyo, Jason, mula ngayon, isa lang ang apo kong babae. At si Roxy iyon. Si Julian ang manugang ko. Tapos na tayo. Wala nang relasyon. Pasensya na, nabigo ako bilang lolo. Nagpalaki ako ng isang walang utang na loob na apo. Pasensya na sa abala na naidulot ko sa inyo. Lolo, pamilya tayo. Hindi mo kailangang gawin ito. Roxy, Julian, may kailangan akong itanong sa inyo. Gusto ko na ipakulong ninyo siya. Sa ganoon, mananatili siyang buhay at magkakaroon siya ng pagkakataong magbago doon. Gagawin ninyo iyon? Sam, tawagan ng pulis. Ngayon. Oo, Mr. Sterling. Hindi. Kakagraduate ko lang sa kolehiyo.
Ayaw kong mabulok sa bilangguan. Lolo? Ako ang nag-iisang anak na lalaki ng mga miliser. Paano mo haharapin ang aking mga namayapang magulang? Paano mo haharapin ang mga ninuno ng mga miliser? Roxy, Kasal ka na kay Julian. Bakit hindi ka nalang humiram ng pera para sa akin? Roxy, halika rito, kayong dalawa. Lolo, ano ito? Narito ang lahat ng naipon ko sa loob ng maraming taon. Mahigit 300,000 dolyar. At ang titulo ng bahay na ito, ibibigay ko na sa inyo ito ngayon. Lolo, hindi ko ito matatanggap. Roxy, wala akong naibigay sa kasal ninyo. Tanggapin ninyo ito bilang bigay ko sa inyo. Basta't masaya kayong dalawa, magiging kontento na ako. Lolo, si Roxy ang mag-iingat ng perang ito para sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo bibiguin. Tatay, hindi ba sinabi ni Julian na darating siya para manligaw? Bakit hindi pa namin siya nakikita? Si G. Sterling ay napakaabala. Normal lang na abala siya sa trabaho. Isang pribilehiyo para sa atin ang makapag-asawa sa pamilya Sterling. Dadalhin ko kayo sa kanila para pag-usapan ng kasal. Tiyak na magbibigay siya ng sagot. Hoy, Sandali. Sino ka? May appointment ka ba? pakisabi kay Julian. Sabihin mong nandito ang kanyang biyenan. Imposible yan. Hindi ko pa narinig na may biyanan si Gay Sterling. Tagabantay ka lang. Pumasok ka at sabihin sa kanya, nakuha mo? Paano mo malalaman lahat ng tungkol sa employer? Ikaw, hindi kita papapasukin ngayon. Tapos, mga kahina-hinalang tao mula sa kung saan. Bawal ang magpaligoy-ligoy sa bahay ng mga Sterling. Yan ang aking pulang alak at ang aking tsaa. Maging matalino ka at umalis ka ng mag-isa. Si Mr. Sterling ay pauwi na. Huwag mong guluhin ang trabaho ko. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang asawa ng magiging CEO. Kung hindi mo kami papasukin, sa araw na pakasalan ko si Julian ay ang araw na masisibak ka. Sige. Hihintayin ko ang araw na iyon. Maligayang pagbabalik, Mr. Sterling. Vanessa, anong ginagawa niya dito? Mr. Sterling, gusto niyo bang palayasin siya? Wala lang, isang patawa. Huwag mo siyang pansinin. Mr. Sterling, si Vanessa ito. Wala akong pakialam kung sino ka. Walang appointment. Bawal pumasok. Sino ang babaeng iyon? Bakit dadalhin ni Mr. Sterling ang babae sa bahay? Siya ang asawa ng CEO namin, syempre. Sino pa ba? Nagsisinungaling ka. Hindi pa kasal si Mr. Sterling. Saan nanggaling ang asawang CEO na ito? Bahala ka. Kaya pala hindi ako tinatawagan ni Mr. Sterling. Dahil naakit siya ng isang babaeng hamak. Malalaman ko kung anong klaseng babae. Ang maglakas loob na nakawin ang lalaki ko. Julian, lumabas ka. Ako ang iyong kasintahan. Hindi mo to magagawa. Hindi mo ako pwedeng iwanan na lang. Tumahimik ka. Walang kasintahan si Mr. Sterling. Lumayas ka. Huwag kang magtagal dito at siraan ang reputasyon ni Mr. Sterling. Butler, anong nangyayari? Ang binibining ito at ang kanyang ama, walang appointment at sinubukang pumasok ng sapilitan. Sinubukan pa nilang pigilan ang kotse ni Mr. Sterling. At sino itong matandang bruha? Kalokohan! Ito ang lola at kapatid ni Julian. Mrs. Sterling, pumunta kami para pag-usapan ang kasal ni Vanessa at Julian. Paanong tawagin mo siyang Julian? Hindi ako maglalakas loob. Anong kasal? Hindi ko narinig na banggitin ito ni Julian. Lola, si Mr. Sterling ay karaniwang abala sa trabaho. Baka nakalimutan niyang sabihin sa iyo. Matagal na niya akong gusto. Nag-propose na siya sa akin. Malapit na. Magiging pamilya na tayo. Ang utusan na ito ay mayabang. Hindi lang niya kami pinapasok. Sinira pa niya ang aming mga regalo. Mrs. Sterling, dapat mong ipaglaban ang iyong magiging manugang na babae at bigyan siya ng katarungan. Mula ngayon, sino mang sumalungat sa asawa ng CEO ay masisante. Lola,
Hindi pa nga ako nakapasok sa pinto, at ang butler na ito ay may lakas ng loob na sumigaw sa akin. Kapag nakapag-asawa na ako, tiyak na gagawin niyang impyerno ang buhay ko. Huwag mong subukang magpanggap na magkamag-anak tayo. Sino ang lola mo? Oo, syempre. Dahil hindi pa sila opisyal na kasal, talagang hindi angkop na tawagin ka ni Vanessa ng ganyan. Kaya ngayon, pumunta kami para pag-usapan ang kasal. Kasal? Ang apo ko ay may asawa na. Tiyak na nandito kayo para manloko sa amin. Paano nangyari iyon? Noong huli kong nakilala si G. Sterling, siya mismo ang nagsabi na interesado siya sa anak kong babae. Kaya pumayag ako sa kasal. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, may recording ako dito. Sige, G. Carter, pupunta ako para mag-propose sa ibang araw. Si Julian talaga ang nagsabi niyan. Ang bastos na bata. May Roxy siya at naglalaro pa rin siya sa labas. Lola, ngayon maraming manloloko gumagamit ng AI para gumawa ng mga boses na parang totoong tao. Kahit na ang boses na ito parang si Julian, tiyak na hindi si Julian mismo. Naiintindihan ko. Kaya kayo talaga ay mga manloloko. Hindi ba ninyo inalam kung kaninong bahay ito? Naglakas loob kayong manloko ng apo ko? Bubugbugin ko kayo ng todo. Upang takasan ako, nakaisip pa siya ng isang napakababaw na kasinungalingan tungkol sa may asawa na raw siya. Tatay, bakit gagawin ni Julian iyon? Hindi ba niya ako gusto? Kasalanan ko lahat. Abala ako sa trabaho kamakailan at hindi makapunta noon. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ng babaeng iyon. Sumulpot siya at inakit si Julian. Sinuhulan at nilalambing din niya ang pamilya niya. Maghanap ako ng paraan para mabawi si Julian. Roxy, mahal ko, noong bumalik ka kasama si Julian, may nakita ka bang kakaiba na nakatayo sa pintuan? Narinig ko siyang sabihin siya ang nobya ni Julian. Ang pagbisitang ito ay para pag-usapan ng kasal. Ano man ang sabihin niya, huwag mong dibdibin. Kailangan mong magtiwala kay Julian. Huwag kang mag-alala kung may ginawa siyang masama para saktan ka. Si Lola ang mauunang kumilos sa kanya. Magtapat ka. Saan mo napulot itong mapaminsalang dating kasintahan? Umamin ka at magiging madali ang lahat. Kung lalaban ka, lalong lalala. Yura, kapatid mo pa ba ako? At ako ang kapatid ni Roxy. Hindi katulad mo si Roxy. Lumaki kang napapaligiran ng maraming pamilya. Ngayong kami na ang kanyang pamilya. Siyempre kailangan naming ibigay sa kanya lahat ng wala siya dati. Ito ang pagkakaiba ng antas ng pamilya. Ang kapal ng mukha mong sabihin iyan? Bilang isang asawa? Kung hindi mo mabigyan ang iyong asawa ng sapat na seguridad, iyan ang iyong pagkabigo. Kung isang araw may iba kang babae, papatalsikin kita sa Sterling Group at gagawin kitang isang pulubing talunan. Dahil nandito si Roxy, para sa natitira kong buhay, hindi na ako titingin sa iba. Miss Carter, ang wedding dress na ito ay talagang gawa para sa iyo. Bagay na bagay sa iyo. Oo, sigurado, walang lalaking makakalaban sa iyo sa wedding dress na ito. Pwede ko bang itanong, sino ang iyong pakakasalan? Tanging isang mayamang pamilya sa Northville ang karapat-dapat para kay Miss Vanessa Carter. Ang taong pakakasalan ko ay si Julian Sterling. Julian Sterling? Tungkol ba kayo kay CEO ng Sterling Group? Kung gayon, bakit hindi siya pumunta para pumili ng wedding dress kasama mo? Tingnan mo ang aming mga kliyente, karaniwan, may kasama silang fiancé na sumasama sa kanila. Ang fiancé ko ay sobrang busy. Kung sasama man siya sa akin o hindi ay wala kang pakialam. Ito ba ang paraan ng tindahan ninyo sa pagsasanay ng mga empleyado? Anong klaseng kalidad itong wedding dress na ito? Kanina ko lang isinuot, 2 minuto pa lang ang nakakaraan. At sira na agad. Pasensya na, Miss Carter. Ang aming mga wedding dress ay pawang gawa kamay. One of a kind na haute couture. Kailangan naming bayaran mo ang pag-aayos. Ako ang tagapagmana ng Carter Real Estate. Akala mo ba wala akong pera? Basura lang itong damit, iswipe mo na lang.
Miss Carter, galit na galit siya. Sobrang agresibo. Pusta ko, pakakasalan niya si Julian. Pero, panaginip lang niya yan. Ang mga Sterling ang pinakamayamang pamilya sa Northville. Walang paraan, nahahayaan nila ang nobya na maghanda ng lahat mag-isa. Kapag naging asawa na ako ng CEO ng Sterling Group, kayong mga snob, bawat isa sa inyo ay magbabayad. Miss Carter, huwag hawakan yan. Bakit hindi ko pwedeng hawakan? Nagbebenta pero hindi pinapayagan ang customer na hawakan. Binubuli ang customer dahil malaki kayong tindahan. Ang damit na ito ay na-reserve na. Ilipat mo sa akin. Kukunin ko ito. Ang customer na iyon ay isang big shot. Mangyaring sundin ang aming mga patakaran at huwag mo kaming gawing mahirap. Oh, tingnan ko kung sino. Ang maglakas loob na makipag-agawan sa wedding dress sa magiging asawa ng CEO ng Sterling Group. Kailangan paliitin ang wedding dress na ito ng isang sukat. Ang asawa ko ay may slender na katawan. Opo. Hindi ba iyon ang driver ni Julian? Gusto niyang bumili ng wedding dress para kay Roxy. Imposible. Wala siyang pera para sa ganitong lugar. Iisa lang ang paliwanag. Siya, ang bumibili para kay Julian. Mukhang hindi nakalimutan ni Julian ang tungkol sa engagement natin. Naalala pa niya ang size ko. Ibalot ang wedding dress na ito. Ihatid ito sa mga Carter. Miss Carter, ang wedding dress na ito ay nireserba na ng mga Sterling. And Ako ang pakakasalan ni Julian. Ako ang magiging may-ari ng damit na ito. Pwede ko na bang kunin ng maaga? ang natitirang bayad sa damit na ito ay hindi pa nababayaran. Dahil gusto mo itong kunin, kailangan mo munang bayaran ang natitira. Magkano kaya iyon? 10 milyong dolyar. Isang damit lang, at nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Ang wedding dress na ito ay dinisenyo ng isang sikat na designer sa mundo, tinahi ng kamay, at inabot ng daan-daang araw. Wala nang ibang katulad nito sa mundo. Talagang mahalaga ako kay Julian. Handa siyang ihanda para sa akin ang isang napakamahal na damit. Kung ganoon, okay lang sa akin na isuot ito mamaya. Bahala na. Iwan na lang ito dito. Ang fiancé ko ang magbabayad. Ipak na lang ang napili ko ngayon. Walang problema. Sa graduation party sa susunod na linggo, si Julian ay dadalo bilang alumnus. Isusuot ko ang wedding dress na ito at magpo-propose ako sa kanya sa publiko para malaman ng buong mundo na siya ay akin. Vanessa, bakit ka naka-wedding dress? Anong alam mo? Darating si Mr. Sterling ngayon. Magpo-propose si Vanessa kay Mr. Sterling sa publiko? Isang babaeng naka-wedding dress. Sa harap ng lahat, nagpo-propose sa lalaking mahal niya. Ang lakas ng loob niyan. Kung ako si Mr. Sterling, si Vanessa lang ang gusto ko. Ang isang babaeng ganyan, hindi mo pwedeng biguin. Ngayon, aakuin ko na si Julian. Kailangan niya akong pakasalan. Iyan si Mr. Sterling. Kahit nakamask, gwapo pa rin siya. Mr. Sterling, ako si Vanessa. Alam ko matagal ka nang may crush sa akin. Kung hindi mo kayang gawin ang huling hakbang, ako na ang gagawa. Gusto kong sabihin sa'yo. Pakasalan mo siya. Sa harap ng lahat, kung lalaki talaga siya, hindi niya ako pababayaan. Anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Mr. Sterling, ikaw mismo nagsabi sa tatay ko na gusto mo ako at gusto mo akong pakasalan. Huwag mong sabihin na bibitaw ka na ngayon. Oh, sinabi ko ba iyon? Hindi ka pwedeng maging ganyan ka-irresponsable. Kahit CEO ka ng Sterling Group, hindi mo pwedeng paglaruan ang damdamin ko. Oo, talagang sobra na si Mr. Sterling ngayon. Si Miss Carter ay nakasuot ng wedding dress at inalok siya ng kasal sa publiko at pinahiya niya siya ng ganoon. Itinanggi niya ito at nagpanggap pang may amnesia. Dahil lang mayaman ng Sterling Group, akala ba nila pwedeng gawin ang gusto nila? Vanessa, sabihin mo sa tatay mo na huwag gumawa ng anumang laro. Ang partnership ko sa Carter Group ay maaari pang magpatuloy. Banta ba yan sa publiko? Totoo na hindi kasing lakas ng Sterlings ang Carters. Pero hindi rin kami basta-basta.
Nasaan ang mahal kong manugang na babae? Lola, anong ginagawa mo rito? Buti na lang inimbita ko ng maaga si Mrs. Sterling. Kung lumala ito, kahit ayaw ni Julian, para sa reputasyon ng Sterlings, papayag siyang pakasalan ako. Lola, bigla na lang hindi inaamin ni Julian na ako ang manugang mo at ayaw niya akong pakasalan. Ano? Ikaw ang napili ko habang buhay bilang aking manugang na babae. Hindi ko ito papayagan. Julian, bilang lalaki, wala kang kahit anong responsibilidad. Hindi mo man lang alagaan ang sarili mong pamilya. Paano ako magtitiwala na kaya mong patakbuhin ang Sterling Group? Kung magpupumilit ka, tatawagin ko ang mga shareholders. Aalisin ko ang shares mo sa Sterling Group at palalayasin kita. Lola, tingnan mo ng mabuti. Ang katabi mo ay hindi ang manugang mo. Ano? Ikaw na naman? Lola, ako ang asawa ng apo mo. Kalokohan. Ang asawa ng apo ko ay mas maganda kaysa sa iyo at siya ay mas mabuting tao. Ang asawa ng apo ko ay hindi magpapanggap na ibang tao at manloko ng iba. Julian, Nandito kami ngayon para makita si Roxy. Nasaan si Roxy? sino siya? Bakit siya nakasuot ng wedding dress na inihanda ni Julian para sa akin? Naalala ko na. Siya ang babaeng nang akit kay Julian. Julian, gusto mo ba talagang para sa isang babaeng hindi alam ang pinagmulan, ipagkanulo ako habang sinusuportahan ako ng mga Carter? Kaya, Si Mr. Sterling ay may iba. Hindi lang siya may iba, pero ayaw niya pang aminin. Siya talaga ay iresponsable. Saan nanggaling itong babaeng mang-aakit? Paano niya napagawa kay Mr. Sterling na iwan si Vanessa? Anong klaseng maruming taktika ang ginamit niya? Gusto kong makita kung sino ang nangangahas na siraan ang asawa ng apo ko. Lumapit. ang mga naninira kay Roxy, binabantayan ko kayo. Kung magkalat kayo ng chismis ulit, huwag niyong sisihin ang Sterling Group kung walang awa kaming kumilos. Kayong lahat ay mga Sterling. Ginagawa niyo pero hindi niyo kayang masabihan. Siya ay isang tao. Miss Carter, si Julian at ako ay kasal na, kaya legal na kaming mag-asawa. Kung may mga agaw ng asawa, ikaw lang yon na sumusubok makialam sa kasal namin. Miss Carter, ikaw ay isang edukadong babae. Magkaroon ka naman ng dignidad. Mr. Sterling ay nagtapat ng nararamdaman niya sa akin noon pa. Sino bang nakakaalam kung siya ay isang huling dumating na sumingit? Kung may tapang ka, ipakita ang marriage certificate. At hayaan mong makita ng lahat. Wala akong obligasyon na ihayag ang pribado kong buhay sa iyo. Ang ganda mo ngayong araw. Hindi ba ako maganda sa ibang araw? Malikot. Natutunan mo ng lokohin ang asawa mo, ha? Ikaw namang aakit. Inagaw mo si Julian sa akin. At akala mo makakatakas ka sa ganyan. Hindi kita hahayaang makalabas diyan. Julian. Roxy, paano naging ikaw? Sino pa kaya? Pinakasalan mo ang driver ni Mr. Sterling? Hindi ba? Ngayon naiintindihan ko na. Ang driver na iyon ay isang kawawang kaluluwa na tinapakan mo para umangat ang tunay mong layunin. Ay gamitin siya para makapasok sa kama ni Mr. Sterling. Mr. Sterling, malamang hindi mo pa alam, pero si Roxy ay may asawa na sa buong panahon, pinakasalan niya ang driver mo. Siya ay isang babaeng manloloko sa kasal. Tatawag ako ng pulis para sa iyo ngayon para arestuhin ang babaeng ito na may 2 asawa. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Lumayo ka sa apo ko, naiintindihan mo? Lola, hindi ako nagsisinungaling, sumusumpa ako. Alam ng buong paaralan na si Roxy ay nagpakasal sa isang bangkaruting talunan. Tama iyan. Si Roxy ay nagpakasal sa isang delivery guy na naging driver ng pamilya Sterling. Ang driver na iyon hindi lang nagmaneho ng mamahaling kotse ng mga Sterling nang walang pahintulot, kundi nagpanggap din bilang Mr. Sterling para manloko ng mga tao sa gate ng paaralan. Mayroon akong ebidensya. Ito ay malinaw na. Kaya sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Kung tatanungin mo ako, dapat mong tanggalin ang kasintahan ni Roxy. Palayasin si Roxy sa bahay at kasuhan silang 2. Kayo ay talagang magkasundo.
Ang isa ay nagnanakaw ng pagkakakilanlan ni Mr. Sterling. Talagang tambalan na gawa sa langit. Si Mr. Sterling ay may gusto na sa akin. Hindi ko kailangang baluktutin ang sarili ko para pasayahin ang sinuman tulad mo. Tigilan mo na ang pagiging mapagkunwari. Kung wala kang gusto, tanggalin mo na ang nakakatawang mamahaling wedding dress na iyan ngayon din. Hindi ka karapat-dapat sa wedding dress ng mga Sterling. Hindi mo pa ba nakikita ang mukha ko? Mr. Sterling, tatanggalin mo ba ang maskara mo para sa akin? Ikaw pala, nagpapanggap ka pa rin Mr. Sterling. Saan mo itinago ang totoong Mr. Sterling? Siya ang apo ko. Ikaw si Julian. Hindi ako naniniwala, Lola. Hindi siya ang apo mo. Kailangan mong imulat ang iyong mga mata. Sarili kong apo? Paano ko hindi malalaman kung sino siya? Si Roxy ang asawa ng CEO sa Sterling Group. Si Vanessa dati ay nagyayabang saan-saan na nakapag-asawa siya sa pamilyang Sterling. Pero isang panig lang iyon. Hindi ko ito tatanggapin. Bakit ikaw ang napangasawa ni Julian? Anong mga daya ang ginamit mo para akitin siya? Dahil hindi ako tulad mong puro itsura ang pinapahalagahan. Puro itsura lang ang pinapahalagahan mo, hindi ang puso ng isang tao. Tulad mo, para sa isang lalaki, kaya pang gumawa ng pagdukot. Hindi ka makakatagpo ng tunay na pag-ibig. Pagdukot? Roxy? Sinasabi mo bang dinukot ka niya dati? Yura, tawagan ng pulis. Hindi ko papayag na apihin ang manugang kong babae ng ganito. Sinasabi mong dinukot kita. May ebidensya ka ba? Kung wala kang ebidensya, naninirang puri ka sa akin. Vanessa, itigil mo na ang walang kabuluhang paglaban mo. Si Jason ay naaresto. Inamin niya ang lahat ng ginawa mo at nagbigay ng sapat na ebidensya sa pulis. May nag-report sa iyo para sa pagpaplano ng pagdukot. Pakiusap, sumama ka sa amin. Vanessa, saan ninyo dinadala ang anak ko? Ginoong Sterling, lahat ito ay dahil hindi alam ng anak ko kung sino ang kanyang ginagalit. Hindi niya alam na ikaw si Ginoong Sterling. Kaya naman, marami siyang nagawang bastos na pagkakamali. Dahil lang hindi niya alam, ibig bang sabihin ay, okay lang nasaktan ang mga inosenteng tao? Kaming mga inosenteng tao ay hindi dapat magdusa dahil sa hindi pagpapalaki ni Mr. Carter ng tama sa kanyang anak. Dapat unahin ni Mr. Carter ang Carter Group. Simula ngayon, lahat ng kooperasyon sa pagitan ng mga Sterling at Carter Group ay tapos na. Tay, anak mo ako. Hindi mo ako pwedeng basta-basta sukuan. May kapal ka ng mukha para sabihin niyan? Sinira mo ang mga Carter? Tay, sinaktan mo ako para sa mga tagalabas na ito. Kung hindi mo sinimulan ang mangarap ng alyansa sa kasal sa mga Sterling, hindi sana ako napahiya. Pasensya na, Roxy. Hindi ko alam na asawa ka pala ni Ginoong Sterling. Marami akong nasabing masasakit na salita. Mapapatawad mo ba ako? Ako rin. Pasensya na, Roxy. Naniwala ako sa mga sinabi ni Vanessa at nagkamali ng pagkaintindi sa iyo. Hindi kita gustong patawarin. Nagdulot ka ng totoong pinsala sa akin. Pero hindi rin kita sisihin. Alam kong may sarili kang dahilan. Sana lang sa susunod na may estudyanteng masangkot sa chismis, huwag kang maniwala agad. Ang kabaitan ng ating si Roxy sa wakas ay may katalasan na. Sa ganoong paraan, hindi ko na kailangang mag-alala na siya ay haharap sa tunay na mundo at magtitiis ng tahimik. Ang galing ni Roxy. Roxy, ang ating pagkikita ay hindi inaasahan. Sa lahat ng oras na ito, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na formal na mag-propose sa iyo. Ngayon, gusto kong bayaran ang pagkukulang ko sa iyo. Papakasalan mo ba ako? Oo, gagawin ko. Roxy, mula ngayon, nagtapos ka na ng iyong master's degree. Naisip mo na ba ang karagdagang pag-aaral? Salamat, Professor Davis. Sa lahat ng bagay sa mga nakaraang taon, wala akong plano sa ngayon. Siya? Kung magbago ang isip mo, laging malugod kang lumapit sa akin. Ang mga pinto ng Atheria University ay laging bukas para sa iyo. Roxy, maligayang pagtatapos. Lumaki ka ng husto sa mga nakaraang taon. Salamat sa iyo at kay Lola sa pag-aalaga sa akin. Palagi akong mapalad. Nakilala ko si Lolo noong bata ako at paglaki ko, nakilala ko kayong lahat.
Susunod, ano ang mga plano mo? Siyempre, sasali ako sa kumpanya at tutulong sa iyo. Kung magpapakahirap ka, hindi maganda iyon para sa akin. Ibig kong sabihin, ang ating mga buhay ay maaaring sumulong sa susunod na yugto. Sa defense kanina, patuloy niya akong sinisipa. Sinabi ko sa iyo na maghintay hanggang matapos ang pag-aaral bago magkaanak. Tapos na ang pagtatapos at pagkatapos, ang pangalawang anak, ang pangatlo, pang-apat, Lord, Khan. Kung gusto mo, ikaw na lang magkaroon. Hindi ko kaya mag-isa. Ang pagmamahal sa isang tao ay parang pag-aalaga ng bulaklak. Ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paggawa ng ibang tao ayon sa gusto mo, kundi tungkol sa pagtulong sa kanya na maging siya mismo. Julian, salamat sa pagmamahal mo sa akin. Roxy, salamat sa pagpasok mo sa aking buhay. Ikaw ang aking buhay na pinakamahalagang kayamanan.